Mr. Silent Channel. Kabanata 701 hanggang 710. Long Yu, naalala mo ba ang ginawa mo sa akin noong araw na iyon? Kung huhulihin ko itong prinsesa ngayon, hindi ko alam kung gaano kalaki ang responsibilidad mo. Hehe, hehehehe. Maglakas loob ka. Galit na sigaw ni Long Yu, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at galit. Tumawa si Tang Wulan, na parang baliw, hindi ako nangangahas. Naisip mo ba ito noong tinapakan mo ako? Ako ay isang tao na minsang namatay, kaya ano ang hindi ko mapangahas? Pagsisisihan kita, habang buhay, upang mabayaran ang paghihiganti sa araw na iyon. Habang nagsasalita, biglang lumiwanag ang mga kuko ng gintong dragon ni Tang Wulan. Hindi. Sa rostrum, si Emperor Star Luo Emperor Dai Tianling ay tumayo sa unang pagkakataon, ang kanyang mukha ay namanghana. Pina-flash pa ni Din NC ang katawan niya at sumugod sa playing field. Sabay-sabay na sumugod ang apat na referee sa paligid sa direksyon ni Tang Wulan. Ngunit walang nang ahas na lumapit ng mabilis. Gaano man kalakas ang kanilang cultivation base, sa ganitong distansya, hindi pa rin nila mapipigilan si Tang Wulan na patayin si Dai Yuner. Biglang tumawa si Tang Wulan, ang kanyang ngiti ay napakaliwanag, at ang Golden Dragon Claw ng kanyang kanang kamay ay ibinaba, at siya ay nagkibit ng kanyang mga balikat, salamat sa iyong pakikipagtulungan, ang laro ay tapos na, 4-1. Habang nagsasalita, itinaas din niya ang kanang braso at kumaway sa audience in a circular motion. Natigilan si Long Yu, at si Dai Yuner, na nakapikit na, ay natigilan din sa maputlang mukha. Si Ding Grace, na sumugod pa lang sa stage, at natigilan ang apat na referee. Ano ito? Ito. Day-in. Grabeng sigaw ni Qinzi sa puso niya. Ang lahat ay natakot sa dating nakamamatay na tingin ni Tang Wulan. Si Dai Yuner ay isang imperial na prinsesa. Ito ang pinakamamahal na hiyas ni Dai Tianling sa palad. Bilang karagdagan, naaalala ng lahat kung gaano kahabag-habag si Tang Wulan noong siya ay binugbog ni Long Yu noong araw na iyon. Iginagalang niya ang kanyang sarili at ang iba. Kung mabugbog siya ng ganoon, ano ang gagawin niya? Sa makatuwid, nang sabihin ni Tang Wulan na papatayin niya ang prinsesa, halos lahat ay naniwala dito, dahil walang alinlangan na ito ang pinakamahusay na paghihiganti. Ito ay isang laro, at ito ay isang laro ng buhay o kamatayan. Gusto niya talagang pumatay, at mahirap para sa sinuman na magsabi ng kahit ano pagkatapos. Ang mga referee ay sumugod sa arena, pagkatapos ng lahat, gusto nilang mapanatili ang laro, ngunit si Din NC ay sumugod sa arena bilang isang tagalabas, na walang alinlangan na sumire sa laro. Bagamat hindi inamin ni Long Yu ang pagkatalo, walang duda na tapos na ang laro. Bumitiw si Guyu at hinawakan ang kamay ni Dai Yuner, at ilang beses na hingal si Dai Yuner. Bahagyang ngumiti si Tang Wulan, at magalang na sinabi, paumanhin, kamahalan. Hindi mo ba kayo tinakot? Paano ko talaga sisirain ang mga bulaklak? Hindi yun isang bagay na gagawin ng isang ginoo. Paumanhin muli. Pagkatapos, tumalikod siya at naglakad papunta sa stage kasama si Guyu. Tang Wulin, sigaw ni Long Yu na halos magngalit ang kanyang mga ngipin. Ang ngiti sa mukha ni Tang Wulan ay biglang nawala, at malamig siyang tumingin sa kanya, at sinabing, magkita tayo sa laro ng koponan. Pagkasabi nito ay lumutang siya sa stage. Bumaba mula sa langit si Din NC at lumapag sa entablado ng kompetisyon na may lihim na buntong hininga sa kanyang puso. Ang gulo talaga mag-alaga. Sa sandaling iyon, kahit na siya ay isang napakalakas na tao, kailangan niyang isaalang-alang ang buhay ng prinsesa, lalo na ang pagkamuhi ni Tang Wulan dahil sa pananakit ng husto ng sarili niyang mga disipulo. Kung namatay ang prinsesa dahil dito, walang pananagutan si Long Yu. Pero paanong hindi siya magagalit kung pinaglalaruan siya ng binata? Naging makapal at mabigat din ang hininga ni Long Yu. Sa pagtingin sa direksyong papaalis ni Tang Wulan, bahagyang nanginginig ang double-pointed spear sa kanyang kamay. 4-1. Hindi mababago ang resultang ito, at ang partidong lalabag sa mga patakaran ay walang alinlangan na masentensyahan. Sa tingin ng mga tao sa Quanxing Luominlan, kahit na si Emperor Dai Tianling ay hindi maaaring baguhin ang resultang ito. Sa rostrum, nakasimangot si Tang Bingyao at galit na nagsabi, ano ang ginagawa nitong Tang Wulan? Paano ito magagawa? Kamahalan, makatiyak ka, pagkabalik ko, papagalitan ko siya. Bilang isa sa mga federal na kinatawan, paanong ang paggamit ng taktika na ito para sa laro ay talagang sobra-sobra? Sinulyapan siya ni Dai Tianling, at lihim na sinabi sa kanyang puso, okay, huwag kang kumilos, ang iyong mukha ay halos hindi maiwasang matawa. Sa katunayan, kahit si Dai Tianling mismo ay gustong tumawa ng kaunti, itong si Tang Wulan ay talagang lalong naging hindi maintindihan. Sa huling laban, sinubukan niya ang kanyang makakaya, at sa wakas ay muntik nang mamatay sa labanan, na ipinagtanggol ang kaluwalhatian ni Shrek. Sa laro kanina lang, akala niya matatalo siya kay Long Yu, kaya ginamit niya ang taktikang ito. Sa anumang kaso, ang binatang ito ay talagang sapat na mabuti. Mula sa puntong ito, ang kanyang anak na babae ay nagustuhan siya sa unang tingin, at siya ay talagang matalino. Napakahusay niya sa edad na 15 taong gulang, at binigyan siya ng sapat na puwang para lumaki, walang makapagsasabi kung ano siya. Hindi bababa sa hindi mas mababa sa Long Yu, tama ba?
Bilang isang emperador, siya ay may malawak na pag-iisip at ang kanyang anak na babae ay hindi talaga nasaktan. Sa makatuwid, walang gaanong galit sa kanyang puso, ngunit tahimik na lumitaw ang ilang kakaibang ideya. Ang ekspresyon ng kanyang mukha ay bahagyang kakaiba, ngunit tumango lang siya kay Tang Bingyao, at pagkatapos ay muling ibinalik ang kanyang tingin sa direksyon ng yugto ng kompetisyon. Pagkatapos ng individual na laban at dobleng laban, ang magkabilang panig ay may kalahating oras na pahinga bago ang laban ng koponan. Kung tutusin, ang mga manlalaro na sumali sa huling laban ng koponan ay dapat na lumahok din sa nakaraang laban. Bigyan ng tiyak na oras ng pahinga upang maglaro sa huling laban. Ang pinakamalakas na kapangyarihang labanan. Kapitan, napakasama mo. Tumawa si Xie at binati ang pagbabalik ni Tang Wulan at Guyu. Tumawa si Tang Wulan, bakit ako nasira? Ito ay tinatawag na taktika, naiintindihan mo ba? Ngumiti si Xie at sinabing, naiintindihan ko, gusto ko. Mahigpit na sinabi ni Tang Wulan, sa mga nakaraang individual na laban at dobleng laban, lahat tayo ay nanalo. Ngunit ang susunod na huling laban ng koponan ay ang siyang magtatakda ng panghuling tagumpay. Ang team fight ay 4 na puntos, ibig sabihin, hanggat nanalo ang Monster Academy sa huling laro, maaari nitong gawing tagumpay ang pagkatalo at mapanalunan ang huling tagumpay. Gayunpaman, ang koponan ng Shrek Academy na natalo sa laro 5 hanggang 4 na ay ipinagmamalaki, ngunit ayaw matalo ni Tang Wulan, at bawat miyembro ng Shrek Academy ay ayaw matalo. Nagtrabaho sila ng napakatagal, ito na ang huling pagkakataon. Maaari mong ayusin ang mga taktika, Kapitan. Mataimtim na sabi ni Yuan Yahui. Kadalasan ay bihira niyang tawagin si Tang Wulan na kapitan, at sa kanyang puso, palaging may kawalang kasiyahan. Ngunit ngayon, tinawag niya ang salitang kapitan ng ganito sa isang nakakumbinsi na paraan. Mataimtim na sinabi ni Tang Wulan, napakahirap pakitunguhan ng Long Yu. Gayunpaman, kailangan nating labanan ito. Magkasama, dapat ay maharangan namin siya ni Guyu saglit. Sa prosesong ito, kailangan kong kunin mo ang kabilang koponan mula sa kabilang koponan. Lahat ay natalo. Si Dai Yian ay nasugatan sa laban-laban kay Yuanan ngayon lang, at ang kanyang pagiging epektibo sa pakikipaglaban ay tiyak na nabawasan para kay Su. Ang kalagayan mo. Mataimtim na sinabi ni Ye Xinglan, okay lang ako. Sinabi ni Tang Wulan, well, sa team fight mamaya, kailangan kong gumamit ka ng kaunting oras hanggat maaari para talunin ang ibang tao. Sa huli, lalabas tayo ng todo para labanan si Long Yu. Ibibigay si Long Yu sa akin at kay Gu. Tapos na ang buwan. Ang iba ay nakasalalay sa lahat. Lizzie, manatili ka sa war zone. Sa lahat ng 8 tao, si Shu Lizzie, bilang isang food-type soul master, ay maaaring magbigay ng maraming tulong sa kanyang mga kaibigan bago ang laro. Ito ay totoo kahit na hindi sa larangan ng digmaan. Tumango si Shu Lizzie at Bam Ulong, gumawa ba ako ng bonds para sa iyo? Umiling si Tang Wulan, hindi mo na kailangang dalhin, kumain muna ang lahat. Kumain ng marami para maibalik ang malalaking meat bonds para maibalik ang lakas. Panalo tayo sa laro, at hindi tayo kakain ng bonds sa laro. Tumango ang lahat. Ang pagbabalik ni Tang Wulan ay nagpapataas ng diwa ng pakikipaglaban ng lahat sa sukdulan. Para sa susunod na labanan, hindi sila naging kasing kumpiyansa ngayon. Ibinaba ni Tang Wulan ang singsing ng kanyang kalaban mula sa kanyang palso at ibinigay ito kay Yuan Yahui. Boss, ano ang ginagawa mo? Siya ang aking tao. Nagulat si Xie at nagmamadaling tumayo sa harap ni Yuan Yahui. Inilibot ni Tang Wulan ang kanyang mga mata, itinaas ni Yuan Yahui ang kanyang kamay at hinayla si Xie sa tabi, lumayo ka sa iyo. Kinuha niya ang bracelet na ibinigay ni Tang Wulan at inilagay ito sa kanyang palso, at tumango kay Tang Wulan. Galit na sinabi ni Xie, Kapitan, paano mo ito magagawa? Kumakain ka ng palayok at tumitingin sa palayok. Paano mo hahayaang mabuhay ang iyong kapatid? Itinuro ni Tang Wulan ang kanyang ulo, nasaan ang iyong IQ? Puff! Hindi napigilan ni Xu Xiaoyan na tumawa ng malakas sa tabi niya, kailangan mong maging tanga. Ang kapitan ay nagbibigay ng armas kay Yuanan. Natigilan si Xie. Hindi siya tanga noong una, pero nalilito siya kapag may pakialam siya. Bigla niyang naintindihan ang sinabi niya, at biglang nagsabi, iyan ba ang pares ng martilyo? Iritadong sinabi ni Tang Wulan, kung gayon, ano sa palagay mo? Ahem, Captain, nagkamali ako. Akala ko. Namula si Yuan Yahui, pinisil ang kanyang leeg at itinabi siya. Minsan, gusto ko talagang bugbugin ang lalaking ito hanggang mamatay. Bam-antong hininga si Zengyo, leader ng squad, paano mo nagawang magustuhan ka ng teaser na ito? Ano ang gusto niya sa iyo, dapat mong baguhin ito ng mabilis. Tumingin sa kanya si Yuan Yahui ng nakakapasong mga mata, tumahimik ka. Oo, tumahimik ka. Agad namang pumayag si Xie. Tumahimik ka rin. Matiim siyang tinitigan ni Yuan Yahui. Oo. Agad na isinara ni Xie ang kanyang bibig at gumawa ng zipper na paggalaw sa kanyang bibig. Okay, maghanda na ang lahat. At tubiling hinayla ni Tang Wulan si Xie at pinaupo siya sa upuan sa tabi niya. Isa-isa, ang recovery big meat buns ay inihatid sa lahat mula kay Shu Lizzie,
lalo na sina Yuan Yahui at Ye Xinglan, na nag-away ng gusto noon. Matapos kainin ang mga tinapay, ipinikit ng lahat ang kanilang mga mata at sama-samang nagnilay-nilay upang mapabuti ang kanilang estado. Sa kabilang banda, sa Monster Academy, medyo naging marangal ang kapaligiran. Paumanhin, kapatid na Long Yu, ako ang may kasalanan. Ibinaba ng maliit na prinsesa ang kanyang ulo. Hinaplos ni Long Yu ang kanyang ulo, huwag kang sisihin, masyadong tuso ang batang iyon. Ngunit gaano man siya katuso, tiyak na mananalo tayo sa huling labanan. Dapat sa atin ang huling tagumpay. Yian, kaya mo bang maglaro? Tumingin siya kay Dai Yian. Tumango si Dai Yian, okay lang ako. Pagkaraan ng ilang sandali ay gumaling, bumuti na ang kanyang kalagayan, ngunit ang nasirang bahagi ng battle armor ay hindi na agad na naayos. Ang dugo sa kanyang katawan ay umaakyat, sa katunayan, siya ay mayroon na ngayong hindi hihigit sa 60 hanggang 70% ng pagiging epektibo ng labanan sa kanyang tuktok. Tumango si Long Yu at sinabing, bueno, mananatili si Yuner. Pupunta tayo sa labanan mamaya. Walang pakialam ang lahat tungkol dito. May extra spirit ring si Tang Wulan, at hindi ko alam kung ano ang epekto. Ibibigay niya ito sa akin mamaya. Pipigilan siya hanggat maaari, at mabilis mong mareresolba ang ibang tao. Yuner, anong nangyari sa iyo ngayon lang? Bakit nahuli mo ang Goyo na iyon? Sumimangot si Dai Yuner at sinabing, hindi ako masyadong malinaw. Ang matitiyak ko ay dapat na mas mataas ang kanyang mental power kaysa sa akin, kaya ang impact ng aking kaluluwa ay nabacklash sa kanyang katawan, kaya siya ay kinuha niya. Grab! Ang kanyang mental power ay napakalakas. Nang marinig ito ng lahat, bahagyang nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Hindi napigilan ni Shadow King Tengteng na sabihin, ang Shrek Academy na ito ay talagang isang nakatagong dragon at isang nakayukong tigre. Ang espiritual na kapangyarihan ay talagang nasa itaas ng Yuner, na talagang hindi ka panipaniwala. Ang pangalawang martial spirit mismo ni Dai Yuner ay may mga espiritual na katangian. 15 taong gulang pa lamang siya, ngunit ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay nakapasok na sa Spirit Sea Realm. Ito ay kasing taas ng higit sa 2,500 na hindi mapapantayan sa kanyang mga kapantay. Sa sandaling ito, talagang sinabi niya na ang mental power ni Goyo ay nasa itaas pa rin niya, gaano kaya iyon kalakas. Lahat, mag-ingat, Lin San, nalutas mo si Goyo sa unang pagkakataon. Hindi mo siya maaaring hayaang maglaro. Ang kanyang kakayahan sa katangian ng espasyo ay dapat na napakahalaga sa pangkalahatang taktika ng koponan ng Shrek. Tila siya ay nasa nakaraang labanan ng koponan. Hindi nakikilahok, ito ay sadyang iniwan ng Shrek Academy. Tumango si Feng Wang Lin San, okay, ipaubaya mo na sa akin. Sinabi ni Long Yu, lahat ay nagtutulungan. Pagkatapos magsimula ng labanan, dapat mong isuot ang iyong sandata sa labanan ng mas maaga. Huwag bigyan ng pagkakataon ng mga taga-Shrek Academy. Lutisin ang kalaban sa lalong madaling panahon. Huwag kang mag-alala tungkol sa akin dito, susubukan kong kontrolin ang mga emosyon. Oo, Kapitan. Labis na nagulat si Dai Yian sa oras na ito. Dahil kilala niya si Long Yu at nabuo ang pangkat na ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Long Yu na binibigyang importansya ang isang kalaban. Malinaw, ang pagnanais na manalo sa labanan ng pangkat na ito ay hindi kasing simple ng sinabi ni Long Yu. Lumipas ang kalahating oras. Mangyaring pumunta sa entablado para sa huling labanan ng koponan. Dumating ang boses ng referee. Naghintay ang dalawang panig hanggang sa mabagal na bumagsak ang partisyon sa gitna ng teatro, at muling nagkita ang isa't isa. Halos magkasabay na nagkatinginan sina Tang Wulan at Long Yu, nagtama ang kanilang mga mata sa hangin, at isang mahinang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Tang Wulan. Ngumiti din si Long Yu, ngunit hindi ito isang malumanay na ngiti, ngunit isang nakakalokong ngiti. Si Long Yu ay hindi kailanman na-impluwensyahan ng iba, at ang larong ito ay pareho. Dapat manalo siya, kahit sino pa ang kalaban niya. Sa Monster Academy, pinuno ng koponan, Dragon King Long Yu, mga miyembro ng koponan, Tiger King Dai Yian, Fox King Sumo, Feng King Lin San, Wolf King Hulantang, Tower King Ye Ji, Shadow King Tengteng. Naglaro ang Shrek Academy, ang kapitan, si Tang Wulan, ang mga miyembro ng koponan, si Gu Yu, Ye Xinglan, Yuan Yahui, Le Zhengyu, Xi, Shu Xiaoyan. 7-7, laro ng koponan. Hindi kailanman inaasahan ng mga tao ng Star Luo Empire ang ganitong laro ng koponan. Gusto ng lahat na makita kung gaano kapanabik ang naturang laro ng koponan. Makikita sa nakaraang kompetisyon na sa usapin ng individual na lakas, bukod sa Long Yu, sa katunayan, ang Monster Academy ay walang gaanong bentahe. Kahit na mas mataas ang kanilang cultivation base. Sa makatuwid, ang isang tunay na makatwirang tao ay maaaring suriin ito. Maliban kay Long Yu, sa katunayan, ang mga mag-aaral ng Shrek Academy ay talagang mas mataas ang kalidad. Ang Star Luo Empire ay palaging binibigyang pansin ang mga individual na laban, at ang mga laban ng koponan ay medyo hindi gaanong mahalaga. Ang personal na kabayanihan ay napakasikat sa Soul Master World ng Star Luo Empire.
Bagamat inakala ng lahat na mananalo ang Monster Academy na pinamumunuan ni Long Yu, ngayon lang sila nagkaroon ng 2-on-2 experience. Isang tandang pananong din ang lumitaw sa puso ng mga manunood. Mayroon bang kakaibang taktika ang koponan ng Shrek? Ano ang dapat kong gawin kung ang aking kalamangan sa lakas ay hindi mabago sa isang panalong posisyon? Ang bawat isa ay may iba't ibang mga iniisip sa kanilang mga isipan, ngunit pareho ay ang lahat ng mga ito ay umaasa na ang larong ito ay sapat na kapanabik. Napuno ng lakas si Fanger at mabilis na nagsalita, magsisimula na ang huling laban ng koponan, at ang mga manlalaro mula sa magkabilang panig ay pumasok na sa arena. Ito ay magiging isang ganap na banggaan, at susubok din ito sa kabuuang lakas ng dalawang kolehiyo. Sana ay makapaglaro ang magkabilang panig. Ipakita ang iyong sariling lakas. Susunod, bibigyan kita ng ilang simpleng pagsusuri. Sa mga tuntunin ng Monster Academy, walang alinlangan na si Captain Long Yu ang pinakamakapangyarihan. Siya ang nagtataglay ng Wa ng Mountain Dragon King. Bilang karagdagan sa problema ng posibilidad na mawalan ng kontrol sa kanyang emosyon, siya ay may malaking kalamangan bilang isang malakas na tao sa Soul Emperor level. Power Attack Type War Spirit Master. Bilang karagdagan sa kanya, ang His Highness the Four Princes at si Hua Type War ang isang master na espiritu ay mga linakapangyarihan din at uri ng espiritu ng digmaang Tang-Tang. Si Teng Teng. Ang kombinasyon ay napakamakatuwiran, hindi masolve itong increase, mahihirapan silang manalo. Tungkol sa koponan ng Shrek Academy, ang kapitan na si Tang Wulan ay isang Spirit War Master ng uri ng pag-atake, at ang tatlong manlalaro na sina Ye Xinglan, Yuan Enyahui, at Le Zhenghao ay mga Spirit Warrior din ng uri ng pag-atake. Ang manlalaro ng Guyu ay dapat na parehong control at long-range attack. Ang Battle Spirit Master ni Gu. Si Shu Xiaoyan ay isang control type na Battle Spirit Master. Si Xi ay isang uri ng control na Battle Spirit Master. Pag-atake, isang mabilis na pag-atake, at dalawang control. Mula sa pananaw ng kombinasyon ng mga miyembro ng dalawang koponan, walang alinlangan na ang kombinasyon ng Monster Academy ay mas makatwiran. Ang mga Oiliari Soul Masters ay mayroon pa ring napakahalagang papel sa koponan. Kung tutusin, maaari nilang panatilihin ang pakikipaglaban ng koponan sa proseso ng pagsuporta. Mas mahabang panahon at mas malakas na lakas. Ang orihinal na Oiliari Soul Masters ng ganitong uri ng koponan ay hindi tumugma sa ganitong uri ng koponan, at sila ang huling mga master ng Oiliari ng Shrek na ito. Kooperasyon, dapat silang nasa loob ng maikling panahon, kung hindi, kung magtatagal ang labanan, madali itong mahatak. Siyempre, ang pinag-uusapan ko ay isang pagsusuri mula sa pananaw ng papel. Ano ang magiging partikular na sitwasyon? Ang pinakamahalagang bagay sa labanan ng isang koponan ay ang pagtutulungan. Tingnan natin kung paano nagtutulungan ang dalawang panig upang manalo sa laro. Magsisimula na ang laro. Let us wait and see. Ang mga manlalaro mula sa magkabilang panig ay nasa entablado. Sa panig ng koponan ng Shrek, si Tang Wulan ay nakatayo sa unahan. Sa likod niya ay si Guyu, at sa magkabilang panig ay sina Yuan Enyahui at Ye Xinglan. Si Le Zhenghao ay nasa likuran, at sa harap niya ay nakatayong magkatabi sina Shu Xiaoyan at Xi. Nakabuo ng porma sayo na katulad ng isang brilyante. Medyo kakaiba ang itsura nito. Sa Monster Academy, si Long Yu ay nakatayo sa unahan, sina Dai Yan at Walantang ay magkatabi sa likuran niya, sa likod nila ay ang pangunahing Soul Master na si Sumo na nakaupo sa gitna. Si Sumo ay nasa gilid ng dalawang Agile Attack Type War Soul Masters. Sa wakas, ito ay ang hari ng Tore na si Ye Ji. Malapit sa isang tatsulok na porma sayon. Nagkatinginan ng magkabilang panig mula sa malayo, at nagkaroon ng malakas na liwanag sa mga mata ng lahat. Simula sa Continent Young Senior Soul Master Elite Competition na ito, paulit-ulit na nagsimulang magbanggaan ang Monster Academy at Shrek Academy. Sa paghusga mula sa mga nakaraang laro, walang duda na ang Monster Academy ang may ganap na mataas na kamay. Maaari nilang sugpuin ang Shrek Academy sa bawat oras. Nanalo sila sa individual at double competition championship. Gayunpaman, nagdulot din sa kanila ng maraming problema ang Shrek Academy sa buong proseso. Hayaan silang manalo ng hindi gaanong maayos kaysa sa mga nakaraang laro. Sa kasong ito, magiging napaka-suspense kung ang dalawang panig ay maaaring manalo sa laro ngayon sa dulo. Sa mga tuntunin ng lakas, walang duda na ang Monster Academy ay nangingibabaw, ngunit walang nakakita ng buong lakas ng Shrek Academy sa mga laban ng koponan. Sa makatuwid, ito ay nakatakdang maging isang tunggalian. Nagkita muli sina Tang Wulan at Long Yu sa finals. Pareho itong mga henyo ng henerasyon. Lahat sila ay naghahangad ng tagumpay. 10, 9, 8, 3, 2, 1, magsisimula na ang laro. Ang madamdaming boses ng referee ay nagpahayag ng pagsisimula ng mapagpasyang labanan. Sa rostrum, si Dai Tianling ay nakaupo ng patayo, nanunood ng laro. Inaasahan din niyang makakita ng isang magandang laro at isang nakabubusog na tagumpay. Siguradong mapangunahan ni Long Yu ang koponan at talunin ang Shrek Academy. Depende ito sa kung paano napanalunan ang tagumpay. Lumiwanag ang figure ni Tang Wulan. Sa lahat ng mga tao, ang una ay sumugod.
Sa sandaling ang tao ay sumugod palabas, ang tatlong gintong singsing na espiritu sa ilalim ng kanyang mga paa ay lumiwanag, ang gininto ang katawan ng dragon ay pinakawalan, ang kanyang figure ay tumaas, at ang kanyang mga kaliskis ay nakakabit. Ang mga kuko ng gintong dragon ay nakaunat, at ang buong katawan ay puno ng nakasisilaw na gintong liwanag, tulad ng isang gintong palaso, sumugod ito patungo sa kalaban. Ang mga daliri ni Guoyu ay dumampi sa lupa, sumunod na malapit sa kanyang likuran, ang kanyang katawan ay kumikinang sa asul na liwanag, at ang kanyang bilis ay hindi mabagal. Sabay-sabay na sumugod ang iba, pinapanatili ang isang tiyak na porma sayon, at pinipindot ang Monster Academy. Sa panig ng Monster Academy, si Long Yu ay lumabas, nakaharap sa direksyon ni Tang Wulan, ang kanyang martial spirit ay pinakawalan, ang kanyang katawan ay lumawak, at ang double-pointed spear ay nagsimula. Ang liwanag sa kanyang mga mata ay kumikislap, at ang kanyang mga mata ay nanlamig kay Tang Wulan. Ang dating kahihiyan ay dapat hugasan ng tagumpay. Marami na siyang alam tungkol kay Tang Wulan. Gusto niyang talunin ang kanyang kalaban sa pinakamaikling oras sa larong ito. Hanggat matalo si Tang Wulan, wala nang makakalaban ang Shrek Academy na makakalaban. Sa likod ng Long Yu, kumikinang ang 7 Treasure Glazed Pagoda, at sunod-sunod na lumipad ang mga sinag ng liwanag, na bumagsak sa mga partner. Ang hari ng tore na si Ye Ji ang nagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Ang Soul King level na si Ye Ji ay may napakahusay na control sa 7 Treasure Glazed Glass Tower. Ang tumaas na liwanag ay nahuhulog sa mga kasosyo, na nagiging sanhi ng paglilinang ng lahat sa Monster Academy na tumaas, na nagpapataas ng mga katangian ng halos 50% kumpara sa mga normal na kondisyon. Para sa isang oras, sa mga tuntunin ng aura, ganap nitong dinurog ang Shrek Academy. Ang Tiger King na si Dai Yian at Wolf King Hulantang, ang dalawang makapangyarihang attacking Spirit Masters ay lumabas kasama ng kanyang pagtaas, na sinusundan sa magkabilang panig ng Long Yu upang makilala ang lahat sa Shrek Academy. Isang halo ang dumaan sa ilalim ng kanilang mga paa. Ito ay kabilang sa halo na inilabas ni Sumo, at ang Control Spirit Master ay kumilos din. Hanggat lahat ng tao sa Shrek Academy ay nakapasok sa hanay na iyon, agad silang maaapektuhan ng halo ni Sumo. Ang isa ay tumataas, ang isa ay humihina. Ang Control Department kasama ang Oiliary Department, kapag ang mga function ng dalawa ay ganap na naisagawa, agad nilang ilalagay ang Shrek Academy sa isang ganap na kawalan. Sa larong ito, hindi sinasadya ng Monster Academy na panatilihin ang kanilang mga kamay, gusto lang nilang gawin ang lahat para talunin ang lahat sa Shrek Academy sa pinakamabilis na bilis, at gumamit ng malaking tagumpay upang patunayan ang kanilang sarili. Magkahiwalay na umikot sina Lin San at Teng Teng, halatang naging ilusyon ang figure ni Lin San, parang simoy ng hangin, kahit ang kanyang figure ay hindi masyadong makita. Sa proseso ng paglutang sa harap ng kanyang figure, lumipad ang mga piraso ng battle armor at tahimik na nagmamay-ari sa kanyang katawan, na naging sanhi ng kanyang bilis na pumailang lang muli, halos parang anino, at ang bilis ay napakabilis na siya ay umikot na sa gilid. Ito ang tunay na lakas ng Wind King. Sa kabilang panig, inilabas din ni Teng Teng ang kanyang sariling sandata sa labanan. Bilang Agile Attack Type War Spirit Master, malaki ang posibilidad na sila ay makaharap sa kalaban sa unang pagkakataon. Hindi sila nagpareserba at walang pakialam. Ilabas mo na lang lahat. Humakbang pasulong si Tang Wulan, nang makitang malapit na siyang humakbang sa hollow range na inilabas ni Sumo. Direktang inilabas ni Sumo ang pangalawang kakayahan ng espiritu sa pagkakataong ito, at ang kapangyarihan ng espiritu ay natanggal sa halo. Sa makatuwid, sa sandaling makapasok dito, ang pagkonsumo ng kapangyarihan ng kaluluwa ay agad na mapabilis. Nalampasan na ni Feng Wang Lin San si Tang Wulan mula sa gilid, ngunit hindi siya nakagalaw sa unang pagkakataon, ngunit huminto sandali. Para sa isang Agile Attack Type Spirit Master, sabi ni Lei, ang pinakamahalagang bagay ay ang piliin ang pagkakataong bumaril, at pagkatapos ay pumatay sa isang suntok. Sa isang flash ng silver light, si Guyu ay biglang nawala sa hangin. Maglipat agad. Nang muli siyang nagpakita, nasa likod na siya ni Long Yu. Upang maging tumpak, lumitaw sila sa likod ni na Long Yu, Hualantang at Dai Yian. Sa likod niya ay ang tatlong ito, at sa harap niya ay ang Fox King na si Sumo, at ang Tower King na si Ye Ji sa likod ni Sumo. Sa pagharap sa sorpresang pag-atake ni Guyu, hindi nagulat si Sumo. Isang mabagal na halo ang pinakawalan, na sinundan ng isang bilog ng madilim na paglunok ng halo na kumalat. Si Ye Ji ay napakalapit sa kanyang likuran, at mayroon siyang mahiwagang kasanayan sa pagbabalikwas ng halo, kaya hindi siya natakot na makalapit ang kanyang kalaban. Higit pa rito, sa paningin nilang lahat, si Guyu ay isang Control Type War Spirit Master. Siyempre, dahil sa biglaan at instant teleportation ni Guyu, nabigla pa rin siya. Ano ang sitwasyon ng malalim na pag-iisa? Mabilis na nag-react ang Monster Academy. Hindi lumingon si Long Yu, ngunit huminto sina Hualantang at Dai Yian at mabilis na bumalik. Ang mga kakayahan ni Guyu ay kakaiba, nakakagalaw kaagad ng mag-isa, at nagagawa ring i-teleport ang kanyang kasama sa kanyang tabi. Kaya kailangan nilang mag-ingat laban dito. Kung tungkol sa sitwasyon na nag-iisa si Long Yu sa kanilang harapan, hindi sila nag-aalala, gaano kalakas si Long Yu.
Sa kanilang opinyon, kung ito ay isang buong lakas na Long Yu, maaari pang matalo ang lahat sa Shrek Academy ng mag-isa. Itinuro ni Guyu ang kawalan gamit ang kanyang kanang kamay, na para bang hindi niya nakita ang mabagal na halo at elementong naghuhubad ng halo na tumakip sa kanya. Isang marahas na hangin ang biglang umihip na nakasentro sa kanyang katawan. Kaagad pagkatapos, tinapik niya pasulong ang kanyang kanang kamay. Isang nakasisilaw na asol na halo ang biglang bumangon at naging isang malaking asol na bowl ang apoy na may diameter na 1 metro. Lumipad ito palabas at dumiretso sa sumo. Mga katangian ng hangin. Mga katangian ng apoy. Ang Gyu player ay nagpakawala ng parehong wind at fire elemental attacks. Ano ang kanyang martial spirit? Nagtatakang sabi ni Fang Er. Ang bug zone ng hangin ay hamampas at lumawak palabas, at sabay na idiniin sina Holantang at Daiyian na sumugod sa likuran. Sa bug zone ng hangin na iyon, ang isang serye ng mga wind blades ay tila sangkap, na humaharang lamang sa kanila. Ang frontal Devouring Aura ay napakalakas, ngunit kapag ito ay tumama gamit ang wind blade, ang epekto ng Devouring Aura ay mabilis na hamina. Ang malaking asol na bowl ang apoy ay gumuhit ng parabola at nalampasan ang lumulunok na halo mula sa itaas, at ang target ay nakatutok sa Tower King Yeji sa likod ni Sumo. Inilabas ni Yeji ang katawan ng battle armor sa unang pagkakataon. Pangunahing depensa ba ang kanyang sandata sa labanan, at ang depensa ay halos ang pinakamalakas sa karamihan maliban kay Long Yu. Para lang protektahan ang sarili mo. Ang Fox King na si Sumo ay natigilan din, na paatras ng hindi malay, itinaas ang kanyang kanang kamay, at isang singsing ng madilim na halo ang bumitaw sa hangin, na nilalamon pa rin ang halo. Kaiba sa direktang kontrol ng saklaw ng iba pang mga aura, ang Devouring Aura ay napakalakas na sumasaklaw ito sa medyo maliit na saklaw. Maaari lamang itong sumaklaw sa hanay na 10 metro ang diametro sa bawat oras na ito ay inihagis, at ito ay patayo sa halip na ang ordinaryong aura na direktang kumakalat mula sa lupa. Pero may nagpagulat sa kanya. Bahagyang umindayog ang asol na bowl ang apoy sa hangin, na nagpapakita ng paggalaw sa gilid nito, at pagkatapos ay nahulog mula sa langit. Talagang nalampasan niya ang kanyang paglunok ng halo at direktang dumapo kay Yeji. Sa isang malakas na ingay, ang battle armor ni Yeji ay kumikinang ng maliwanag, ngunit ito ay pasuray-suray pa rin ng pambobomba, at ang pagtaas na ibinigay sa kanyang mga kasama ay biglang naputol. Ano ang sitwasyon? Halos magkasabay na nagulat ang lahat sa Monster Academy. Sa sandaling sila ay dumating, ang Oiliari Spirit Masters ay inatake at ang Oiliari ay nagambala, na hindi pa nangyari dati sa kanilang kasaysayan ng labanan ng grupo. Ngunit ito ay simula pa lamang. Isang mahinang halo ang umagos mula sa katawan ni Guyu. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay, at isa pang asol na bowl ang apoy ang lumipad palabas, sa pagkakataong ito ay dumiretso sa Sumo. Si Sumo ay hindi nang ahas na maging pabaya, naramdaman niya ang katakutan ng asol na bowl ang apoy mula sa lakas ng pagsabog sa likod niya, at direktang pinaandar ang reversal halo, ang bowl ang apoy ay agad na bumaliktad at lumipad patungo kay Guyu. Si Guyu ay nakatayo doon na hindi gumagalaw. Nang maabot na siya ng bowl ang apoy, lumutang ito paitaas, pagkatapos ay bumilis sa pangalawang pagkakataon, at bumaril patungo kay Long Yu, na nakatalikod kay Guyu. Mukhang naglaro sina Guyu at Sumo ng isang maliit na laban, gamit ang asol na bowl ang ito para bambahin si Long Yu. Napakalakas ng mental na kapangyarihan. Ang bawat tao ay isang matalinong tao, at nabigla si Sumo nang matuklasan na ang lakas ng pag-iisip ng batang babae sa kanyang harapan ay mas nakakatakot kaysa sa sinabi ni Dai Yuner noon. Nakontrol niya ang pag-atake sa pamamagitan ng kanyang sariling pagbaliktad ng halo flipong muli, at makita ang kanyang kalmado at kalmadong hitsura, malinaw na alam niya sa simula na magagawa niya itong kontrolin. Ito ay ganap na pagtitiwala. Sina Hualantang at Daiyian ay bawat isa ay nalutas ang Feng Blade at sumugod na parang kidlat. Hindi na itinago ni Sumo ang kanyang mga kamay, ang ikalimang spirit ring ay nagningning ng maliwanag, at ang aura ng pagkawasak ay dumiretso kay Guyu upang takpan ito. Ang kalaban na ito na hindi pa nila pinahalagahan noon ay mas malakas kaysa sa inaakala, kaya't lutisin muna natin siya. Ang pilak na ilaw ay kumislap, at si Guyu ay nawala sa hangin. Nang muli itong lumitaw, nasa himpapawid na ito. Nakita niya ang isang bola ng cyan light na tumapak sa kanyang paa, lumulutang sa kawalan, at ang kanyang kanang kamay ay nasa hangin. Salit-salit na kumikislap ang 4 na spirit ring sa kanyang katawan. Hindi ko alam kung aling spirit ring ang na-activate. Isang elemental na tauhan ang lumitaw. Sa paghawak, ang tuktok ng staff, ang makulay na bowl ang liwanag ay kumikinang. Boom! Ang asol na bowl ang apoy na binaril kay Long Yu ay sumabog sa likuran niya, at bahagyang nanlamig ang katawan ni Long Yu. Sa sandaling ito, siya at si Tang Wulan ay magkaharap na. Pumalakpak si Tang Wulan sa hangin, ngunit sa halip na gamitin ang dalawang higanteng martilyo, diretso siyang sumugod. Dalawang ilaw na pilak ang salit-salit na kumikislap, at biglang may dalawa pang tao sa tabi ni Guyu, ito ay sina Yuan and Yahui at Yexinglan. Ang baras ng mga elemento sa kamay ni Guyu ay bahagyang dumampi kay Yexinglan, at ang asol na liwanag sa likod ni Yexinglan ay pinakawalan. Sa sumunod na sandali, parang kidlat na tulak palabas ang buong katawan niya.
Sa kabilang banda, si Yuanan Yahui ay bumaba mula sa langit at direktang dumaong sa lugar kung saan naroon si Guyu noon. Sa kalagitnaan ng pag-schedule, siya ba talaga ang Master Soul Master? At mayroong napakalakas na kapangyarihan sa opens iba. Nagkita na sina Exi at Teng Teng, ang dalawang figure ay nag-intertwine na parang kidlat, na gumagawa ng sunod-sunod na tunog ng banggaan. Sa kabilang panig, nakarating na si Lin San hindi kalayuan mula sa Xiaoyan. Sa oras na ito, puspusan na ang larangan ng digmaan. Sa relatibong pagsasalita, ang pagbuo ng Monster Academy ay medyo kumpleto. Bagamat may isang tiyak na distansya sa isa't isa, nasasaklaw pa rin sila ng tulong sa isa't isa. Ngunit para sa Shrek Academy, ang pagbuo ay malinaw na mas hindi organisado. Si Lezengyo ay nasa likod pa rin ni Tang Wulan sa mga oras na ito, pinaghahampas lang ang kanyang mga pakpak at bumangon sa hangin, naghahanda na tumawid sa pagtalo ng dragon mula sa itaas. Ngunit si Xu Xiaoyan ay nag-iisa sa dulo, at kailangang harapin ang pinakamalakas na agile attack spirit master ng kalaban na si Feng Wanglin San. Sa kabuuan, tila may inisyatiba ang Shrek Academy, ngunit kapag natalo na si Xu Xiaoyan ni Feng Wanglin San, ang bentahe sa mga numero ay agad na mababaligtad ang nakaraang inisyatiba. Nakaharap sa simoy ng hangin na lumipad patungo sa kanya, bahagyang ngumiti si Xu Xiaoyan, at sa kanyang kanang kamay, kumikislap ang Star Will Eye Stick. Sa sandaling ito, tila bamulong ng ilang salita si Guyu sa langit. Ang Staff of Elements ay gumuhit ng arko sa hangin, at pagkatapos ay lumipad ang isang bola ng asul na bowl ang apoy, na halos 2 beses na mas malaki kaysa dati. Ngunit ang asul na bowl ang apoy ay tila nabigong ilunsad, dahil nahulog ito sa isang bakanteng lugar sa backcourt. Kinaikit ni Xu Xiaoyan ang kanyang mga mata, at ang Star Will Eye Stick ay bahagyang tumuro pasulong, at isang liwanag ng bituin ang tahimik na bumangon sa kanyang harapan. Dumating na si Feng Wanglin San malapit sa kanya sa oras na ito, malapit ng pakawalan ang talam ng hangin, at direktang ibinaba ang control system na Spirit Master na hindi ganap na malinaw ang lakas. Sa sandaling ito, isang gintong liwanag ang kumislap sa kanyang harapan, at isang gintong halo ang lumitaw sa lupa. Agad na lumitaw ang isang pakiramdam ng panganib, at si Lin San ay hindi na mamalaya na kumislap, pilit na binago ang kanyang forward momentum, iniiwasan ang direksyon ng halo. Ngunit dahil sa pag-iwas na ito, bahagyang nabuksan ang distansya sa pagitan nila ni Xu Xiaoyan. Hindi sinasadya ni Xu Xiaoyan na gumalaw, ang Star Will Ice Rod sa kanyang kamay ay muling kumindat, at sa pagkakataong ito ang pangalawang spirit ring sa kanyang katawan ay sabay na lumiwanag. Agad na namukadkad ang isang liwanag ng bituin, naramdaman ni Lin San ang isang bulaklak sa kanyang harapan, at pagkatapos, isang nakasisilaw na pakiramdam ang lumitaw sa kanyang isipan. Subconsciously, nalilito ang takbo niya. Kaagad pagkatapos, isang malaking pakiramdam ng krisis ang lumitaw sa aking puso. Walang pag-aalinlangan, agad niyang binitawan ang battle armor at ikinabot ang buong katawan. Boom! Kakaibang eksena ang nakita ng audience. Sa kanilang mga mata, si Lin San ay napakalapit na kay Xu Xiaoyan, ngunit sa sandaling siya ay lumapit, isang gintong halo ang lumitaw sa lupa, at si Lin San ay umiwas ng maayos. Pagdating ko dito, normal na ang lahat. Ngunit pagkatapos, si Lin San ay biglang tila nabaliw, tumalikod at tumakbo palayo. Ang mga wind blades na inihanda niya sa kanyang kamay ay inilabas din sa bakanteng espasyo, at walang pag-aalinlangan siyang tumakbo sa isang clearing. Kung saan nahuhulog ang malaking asul na bowl ang apoy. Sa sandali ng krisis, inilabas ni Lin San ang battle armor sa oras, ngunit sa isang iglap, ang kanyang katawan ay nilamon ng asul na bowl ang apoy. Ang marahas na dagandong at pagsabog ay sumabog na may kakilakilabot na resulta. Tunog ng 3 segundo ang pagsabog bago ito unti-unting nawala. Noon pa lang nahulog ang asul na bowl ang apoy, tumakbo si Xu Xiaoyan sa malayong lugar, at pagkatapos ay tumakbo patungo sa pangunahing larangan ng digmaan. Ni hindi ko nilingon si Lin San. Ito. Anong nangyayari dito? Hindi kaya isang pagkakamali ang bughaw na bowl ang apoy, ngunit kung saan ito orihinal na nilayon na bombahin. Anong klaseng pagtutulungan ito? Sa ganoong disorganized formation, makakamit pa rin nila ang ganoong tumpak na koordinasyon. Ito ba ang paraan ng Shrek Academy? Ang eksenang ito ay nakita rin sa mga mata ni Long Yu, at ang kanyang puso ay nabigla din. Bahagyang naramdaman niya na ang mga tao ng Shrek Academy sa labanan ng koponan ay mas malakas kaysa sa individual na pakikipaglaban, at mas malakas pa rin sila. Sa wakas ay nagsimula na ang banggaan ni Long Yu at Tang Wulan. Ang kanyang double-pointed spear ay umangat at dumiretso sa Tang Wulan sa ere. Hindi nakaiwas si Tang Wulan, isang pares ng Golden Dragon Claws ang nahulog sa sibat. 2 globo ng gininto ang liwanag ang sumabog, at siya mismo ay sinamantala ang kanyang lakas para tumalbog, ngunit hindi niya piniling lumaban ng husto. Nang siya ay nasa himpapawid, isang gintong liwanag ang biglang bumitaw, at pagkatapos, nakita ni Long Yu na si Tang Wulan ay may gintong sibat sa kanyang kamay. Ito rin ay doble tallest, halos 5 metro ang haba, at ang buong katawan ay makikinang na ginto, at ang sibat ay may malabong hugis dragon na pattern na kumikislap dito. Ang mga matutulis na punto ng mga punto ng baril sa magkabilang dulo ay may transparent na texture.
Hindi ko alam kung bakit, nang lumitaw ang sibat na ito, naramdaman na lamang ni Long Yu na biglang kumirot ang kanyang puso, na para bang nakakita siya ng isang bagay na lubhang nakakatakot, at pagkatapos ay bumilis kaagad ang kanyang tibok ng puso, na binawasan ang kanyang kapangyarihan ng ilang beses. Punto. Lalong lumakas ang bloodline power niya dahil sa sibat na ito. Huhuho, ang marahas na hingal na tunog ay nagpatuloy mula sa bibig ni Tang Wulan. Sa wakas ay natanto niya ang lasa ng kamatayan. Nang magsimulang lumamig ang matinding sakit, nakita niya ang isang itim na mundo, ang mundong iyon ay puno ng kapayapaan at katahimikan, at tila hanggat narating niya ang mundong iyon, hindi na niya kailangang alalahanin ang lahat. Unti-unti siyang naglalakad patungo sa mundong iyon, papalapit ng papalapit sa kadiliman ng kawalan doon. Sa sandaling ito, biglang may sumigaw sa kanyang tenga. Bumalik ka. Kaagad pagkatapos, biglang lumitaw ang isang gintong liwanag, at sa susunod na sandali, muling lumitaw ang matinding sakit sa buong katawan. Nakitang muli ni Tang Wulan ang sitwasyon sa loob ng kanyang katawan. Ang mga buto at meridian na nawasak noon ay gumaling na. Kung ikukumpara sa dati, ang maputlang gininto ang katawan ay may dagdag na layer ng kristal, tulad ng isang layer ng lens na ipinapahid sa ibabaw ng mga buto, meridian at mga panloob na organo, at mukhang puno. Texture. Ang kapangyarihan ng bloodline ay naging mas malinaw, at ito ay nai-render din ng isang kristal na kinang. Ang dalawang kakaibang meridian at 8 meridian na nabuksan ay naging mas matigas at mas makinis. Ang isang hindi pa nagagawang pakiramdam ng lakas ay kumalat sa buong katawan, at ang sakit ay kumukupas na parang tubig. Nagawa mo ba? Nagawa ko. Ang dating marilag na boses ay umalangaw sa isip ni Tang Wulan, medyo katulad ng Old Tang, ngunit tila hindi ito eksakto. Hindi niya alam kung ano yun, ngunit ang tunog ang nagpakalma sa kanya at nakaramdam siya ng seguridad. Ha! Muli siyang bamantong hininga, at dahan-daang pinakilos ang espiritu ng kanyang katawan, chi at kapangyarihan ng dugo. Sa sandaling ito, biglang naramdaman ni Tang Wulan na may kung ano sa kanyang katawan, at hindi namamalayan na binuksan ang kanyang mga mata. Kaagad pagkatapos, naramdaman niyang tuluyan na siyang natakton ng isang piraso ng ginto sa kanyang harapan. Malabo niyang nakita na nasa banyo ito, at walang tao sa banyo. Pagkatapos, isang maliit na gintong liwanag ang lumipad mula sa gitna ng kanyang mga kilay, na lumulutang sa hangin. Tila ito ay isang gintong karayom, at pagkatapos ang gininto ang karayom ay nagsimulang lumaki ng mabilis, at sa isang iglap ay naging sibat na mga 5 metro ang haba. Ang buong katawan ay makikinang na ginto, na makikita ng malabo, na may patong ng maitim na guhitan. Hindi ang hugis ng mga kaliskis, ngunit isang malabong hugis dragon na madilim na pattern. Ang mga madilim na linyang ito ay hindi palaging umiiral, ngunit maliwanag at madilim, na lumilitaw sa ibabaw, na naglalabas ng kakaibang kinang. Ano ito? Ano itong double-pointed spear? Ito ang maaari mong hawakan kapag sinira mo ang ika-6 na selyo ng lupa. Ito ang iyong tunay na sandata. Ang pangalan nito ay Golden Dragon Spear. Ang boses ni Old Tang ay narinig sa isip ni Tang Wulan sa sandaling ito. Oo, sa oras na ito, ang hawak ni Tang Wulan ay ang Golden Dragon Spear. Sa mga kamay ni Tang Wulan, ito ay puno ng texture, ngunit kasing liwanag ng wala. Parang bahagi ito ng sarili niyang katawan, nang ibuhos ang kapangyarihan ng dugo sa mahabang sibat na ito, malinaw na naramdaman ni Tang Wulan na tila may mga bilog ng amplifier sa loob ng mahabang sibat, na patuloy na ginagamit ang kapangyarihan ng kanyang dugo. Palakihin, palakihin. Hindi niya alam kung hanggang saan ito, dahil kahit siya mismo ay hindi pa nasubukan ang lakas ng mahabang baril na ito. Ding! Ang Golden Dragon Spear ay nakatutok sa double-pointed spear sa kamay ni Long Yu, at isang malalim na dagandong ng dragon ang tumunog. Ang gininto ang Dragon Spear ay tila lumiwanag ng buo, at ang hugis dragon na madilim na pattern ay agad na naging malinaw, at ang buong kaliskis ng katawan ni Tang Wulan ay nagbuga ng nakakasilaw na liwanag na nakasisilaw, at ang hugis dragon na madilim na mga pattern ay bahagyang naidagdag. Parang nakuryente si Long Yu, at umatras siya ng isang hakbang. Ang harap na dulo ng double-pointed spear sa kanyang kamay ay hindi inaasahang pumutok at nagbukas ng isang puwang. Alam mo, ang double-shouldered spear na ito ay ginawa ng Monster Academy gamit ang pinakabagong teknolohiya, gamit ang 16 na uri ng mga bihirang metal. Kahit na ang Diyos level na mecha ay walang sapat na espiritong kapangyarihan para i-activate, ito ay kasing hirap. Talagang nasira ito ng direktang pagpindot ng mahabang sibat sa kamay ni Tang Wulan, na sadyang hindi kapanipaniwala. Ano ang kanyang sibat? Bakit wala siya sa last game? Hindi kaya siya ang nanalo dito pagkatapos ng kanyang huling laban? Imposible. Pakiramdam ko ang mahabang sibat na ito ay parang battle armor matching weapon, at ang battle armor matching weapon lang ang dapat magkaroon ng ganoon kalakas na kapangyarihan. Ang iba't ibang antas ng battle armor ay may iba't ibang katangian. Halimbawa, ang pangkalahatang 2 character na battle armor ay magiging mas napakarilag at mas mabigat kaysa sa 1 character battle armor, at kasabay nito, magkakaroon ng mas maraming pakpak. Ito ay hindi na ang isang salita na sandata sa labanan ay hindi maaaring gumawa ng mga pakpak, ngunit ang pagkakayari ng mga pakpak ay masyadong komplikado. Sa pangkalahatan, ang one-word battle armor ay hindi maaaring gawin ng isang one-word battle armor.
Kasabay nito, kung ang one-word battle armor ay gawa sa mga pakpak, two-word battle armor ay kailangang itayo muli. Mag-aaksaya ng masyadong maraming oras upang baguhin ang metal. At ang mga sandata ng battle armor ay karaniwang pag-aari ng tatlong character na battle armor masters. Dahil ang paggawa ng mga armas ay mas komplikado, kailangan nilang maingat na likhain at kailangan ang paglilinang sa sarili. Sa makatuwid, bago sila makasigurado na lumikha ng mga armas na maaaring makapinsala sa title Dauluo, ang mga master armor ng labanan ay hindi madaling kumonsumo ng isang malaking halaga ng mga mapagkukunan at karanasan upang gumawa ng kanilang sariling mga sandata sa labanan. Ito ang ilan sa mga pinakapangunahing direksyon ng pag-unlad ng Battle Armor Master, kaya hinuhusgahan lamang ni Long Yu na ang kamay ni Tang Wulan ay hindi maaaring maging isang sandata ng sandata sa labanan. Kung hindi, magkakaroon siya ng Battle Armor Weapon kasama ang kanyang kasalukuyang cultivation base. Hindi ba kailangang gawing muli ito sa hinaharap? Higit pa rito, halos 10 araw na lang mula sa pagtatapos ng huling laro hanggang sa kasalukuyan. Sa napakaikling panahon, imposible para sa kanya na makagawa ng isang sandata sa labanan. Sabay-sabay na lumabas sa puso ng lahat ang nakakagimbal na pakiramdam. Inalog-alog ni Tang Wulan si Long Yu at winasak ang kanyang sandata, na nangangahulugang mas malakas pa ang sandata sa kanyang kamay. Sa pagkakataong ito, hindi ito isang puwersang pagsugpo, ngunit sa halip ay nagbigay sa mga tao ng pakiramdam ng kabuoang pagsupil. Ang mga mata ni Long Yu ay kumislap, at ang kanyang momentum ay biglang nagbago. Tinadyakan niya ang kanyang kanang paa sa lupa at sumigaw, "Mga bundok!" Biglang nagkagulo ang buong platform ng kompetisyon, at ang mga malalaking bato sa hugis ng mga bundok at ilog ay nakausli, at ang malakas na pagbabago-bago ng isip ay tinangay ang mga manunood. Oo, hindi lang siya isang force-attacking soul warrior, malalaman niya na kayang kontrolin din ni Long Yu ang audience pagdating sa mga laban ng grupo. Sina Yuan Enyahui at Ye Xinglan, nakakalipag lang, ay lahat ay nakaharap sa banggaan ng malalaking bato, at maging ang malalaking bundok na tumataas mula sa lupa ay sabay-sabay na sumugod patungo sa Lezenggayo at Guyu. Si Xu Xiaoyan, na tumatakbo sa malayo, ay walang pagbubukod. Ngunit kasabay ng pagpapakita ng kanyang martial spirit ng mga bundok at ilog, si Tang Wulan ay biglang bumaba mula sa langit, ang kanyang aura ng dugo ay sumabog, at isang matinding dagandong ng dragon ang tumunog. Bumagal ang mga bundok at ilog, at hinawakan ni Tang Wulan ang gintong sibat ng dragon at hinampas ito sa ulo ni Long Yu. Sinamantala ng lahat sa koponan ng Shrek ang sandali nang lumuwag ang mga bundok at ilog, ngunit ang dating kalamangan ay nabawasan din ng epektong ito. Si Guyu ay nasa ere, hindi alam kung ano ang kanyang binubulong. Biglang, ang baras ng mga elemento sa kanyang kamay ay itinaas sa hangin, at ang mababang spell ay biglang naging mataas ang tono. Ang pagbabago-bago ng isang elemento sa hangin ay agad na naging marahas, at maging ang mga bundok at ilog ay nagsimulang manginig. Ito ay nagtaas ng ulo si Long Yu sa pagtataka at tumingin kay Guyu sa hangin, malabong nakaramdam ng bahagyang banta. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng pananakot sa isang laro, kahit na sa huling pagkakataon na nakaharap niya si Tang Wulan, hindi niya iyon naramdaman. Ano ang kanyang gagawin? Ano ang spell na iyon? Ang double-pointed spear sa kanyang kamay ay paalang, na nakaharang sa Golden Dragon Spear. Sa gitna ng marahas na dagandong, tumalbog si Tang Wulan, at napaatras si Long Yu. Ang pangalawang singsing ng espiritu sa katawan ni Long Yu ay nagniningning, at aktwal niyang lalabanan ng ilog ng kakayahan ng espiritu. Dito pa lang, biglang lumitaw ang isang gintong halo sa ilalim ng kanyang mga paa. Walang pakialam si Long Yu. Sa kanyang defensive power, ang mga ordinaryong pag-atake o control system spirit ability ay nahulog sa kanya. Ngunit sa sumunod na sandali, biglang nanginag ang kanyang buong katawan, at ang mga gintong tanikala ay umakyat mula sa halo, at ang pangalawang espiritong kakayahan na kanyang ipapakita ay talagang naputol. Lumiko si Tang Wulan sa kalagitnaan, at ang Golden Dragon Spear ay direktang nakatutok sa katawan ni Long Yu, at nakita lamang ang isang gintong liwanag na kumikislap, malapit na itong tumama sa kanya. Dahil hindi niya magawang saksakin, si Long Yu ay nagkaroon ng matinding pag-iisip sa isang iglap. Sa sandaling ito, isang berdeng ilaw ang dumaan. Sa harap lang ni Long Yu. Ding! Sa malutong na tunog, bamantong hininga ang Qingmang, ipinakita ang kanyang figure, at sabay na tumama sa katawan ni Long Yu. Ito ay si Feng Wanglin-san. Umaasa sa armor ng labanan, nagpumiglas siya mula sa asul na apoy ng apoy. Hindi siya magaling sa pagtatanggol. Sa oras na ito, ang sandata ng labanan ay nasunog na sa maraming lugar, at may mga palatandaan ng pag-crack. Pero nandoon pa rin ang bilis niya. Sa sandaling iyon, halatang naramdaman niya ang kahihiyan ni Long Yu. Sa makatuwid, sa pinakaangkop na oras, tumayo siya sa harap ng Golden Dragon Spear ni Tang Wulan. Ngunit ang sandaling ito ay naging lubhang hindi komportable sa kanya. Sa Golden Dragon Spear na iyon, tila may walang katapusang kapangyarihan. Sa sandali ng banggaan, naramdaman ni Lin San na parang nilamon siya ng gintong dragon. Hindi mailalarawan sa salita ang ganoong uri ng sakit. Dugo ang lumabas, alam mo, siya ang Soul King na nakasuot ng buong set ng battle armor. Hinarang ang putok ni Tang Wulan, bagamat ito ay nagmamadali, siya ay nagtamo ng malubhang pinsala.
Hindi makatwiran si Tang Wulan at hindi binawi ang gintong sibat ng dragon. Sa isang dragon chant, ang isang maliit na gintong dragon ay talagang pinakawalan mula sa dulo ng sibat, ang ulo ng dragon ay sumiklab, at ito ay sumugod patungo kay Lin San. Gayunpaman, sa oras na ito, ang ganap na pagkakatatag ng star chain sa loob ng isang segundo ay nawala, at ang figure ni Long Yu ay kumislap, at ginamit niya ang kanyang balikat upang pasanin ang epekto ng biglaan. Boom! Ang buong katauhan ni Long Yu ay talagang binomba ng gintong dragon ni Tang Wulan na umakyat sa langit na pinakawalan ng gintong dragon na sibat. Siya ay nasa himpapawid, at nang malapit na niyang ilabas ang kanyang mga kasanayan sa kaluluwa, isang piraso ng liwanag ng bituin ang nagniningning mula sa likuran. Naninigas ang buong katawan ni Long Yu, at agad siyang nawalan ng kakayahang ilabas ang kanyang mga kakayahan sa kaluluwa. Anong klaseng martial soul ito? Bakit napakalakas ng kontrol? Hindi ko kayang pigilan ang sarili ko. Tinamaan din sina Lin San, Dai Yian at Hua Lantang, naninigas lahat. Ang Star Wheel Ice Rod ay kumikinang na may maliwanag na liwanag, at ang kakayahang kontrolin ni Xu Xiaoyan ay ganap na na-deploy sa Star Luo Empire sa unang pagkakataon. Ang kanyang ipinakita ay ang kanyang ikatlong kakayahan sa espiritu, ang mga bituin ay nagniningning. Malaking kontrol sa mga kakayahan ng espiritu. Bagamat maikli din ang oras na makokontrol, ang Ka-Aila hilakbot na ganap na bisa ay nagpapasakit sa ulo ni Long Yu. Boom! Umiling si Yuanan Yahui, at ipinanganak ang isang higanteng martilyo, hawak ito sa kanang kamay kung saan ginamit niya ang Troll Titan, at tumangay. Nang makarecover si Dai Yian mula sa nakakasilaw na liwanag ng bituin, tanging ang higanteng martilyo ang kanyang natatanaw sa kanyang harapan. Kailangang himukin ang pagtatanggol ng sandata ng labanan sa buong lakas nito at dalhin ito ng husto. Boom! Lumipad si Dai Yian na may kasamang boom. Sa kabilang panig, ang mahabang sword star sa kamay ni Ye Xinglan ay nagniningning, patuloy na sinisira ang halo ni Sumo. Itinuro ni Xingman na ang mapang api na hari ng tore na si Ye Ji ay hindi makumplito ang pagtaas sa kanyang mga kasama, isa sa dalawa, na pinipigilan. Ito ang lakas ni Ye Xinglan. Nakaupo si Fanger sa commentary booth, at ang buong tao ay medyo natulala. Ano ang sitwasyon? Bakit ibang-iba ito sa iyong naisip? Hindi mahalaga kung siya o lahat, ang iniisip ng lahat ay pareho. Para sa laro bago nila, mas inisip nila kung gaano katagal ang koponan ng Shrek Academy. Gayunpaman, tinitingnan ang sitwasyon sa harap nila, ngunit hindi ito batay sa itinatag na script sa lahat. Sa simula, ganap na kontrolado ng Shrek Academy ang sitwasyon sa korte. Kaakibat ng magic to the point, ang master control ni Gu Yu, ang burst control ni Xu Xiaoyan, at si Tang Wulan ay biglang naging malakas. Kinokontrol ng lahat ang madla. Sa pagtingin sa gininto ang banal na espada na nahulog mula sa langit, direktang pinigilan ng punto ng banal na espada ang Hualan Hall. Sinamantala ang nagniningning na liwanag ng mga bituin, binasag niya sa hangin ang haring lobo na si Hualantang, na nakasuot ng sandata sa labanan, at nagliliyab pa rin ang kanyang buong katawan. Nasugatan si Tiger King Dai Yian sa nakaraang individual match. Pinasabog siya ng martilyo at nagsuka siya ng dugo. Tanging sina Teng Teng at Xi, ang dalawang agile attack type spirit masters, ang nakatagpo ng kanilang mga kalaban, ngunit ang bilis ni Xi ay tila tumaas ng malaki, at higit sa lahat, ang kanyang flexibility ay tumaas ng maraming beses. Sa kasong ito, kahit na may battle armor si Teng Teng, hindi ito madaling talunin siya. Ang pinakamahalagang bagay ay talagang nabigla si Long Yu. Ito ay isang sitwasyon na hindi pa nangyari sa unang laro. Ano nga ba ang sandata sa kamay ni Tang Wulan? Bakit parang nagseselo si Long Yu do? Ang inkantasyon ni Go Yu ay kumakanta pa rin, at ang kanyang boses ay mataas pa rin. Ang gintong sibat ng dragon sa kamay ni Tang Wulan ay tumama ng kaunti sa lupa, at siya ay bumulaga sa kagilahil-alas na bilis at muling sinuntok si Long Yu. Ang Golden Dragon Spear ay naging spear light, hindi umaatake kay Long Yu, ngunit umaatake kay Feng Wang Lin San na lumipad na kasama niya. Sa shot na ito, biglang lumipat ang halo ni Tang Wulan, ang orihinal na tatlong gininto ang halo ay naging apat na spirit ring, ang ikatlong spirit ring ay nagliwanag, at isang asol na halo ang umalangaw mula sa kanya. Ito ay ang Blue-Silver Golden Light Array. Sa loob ng hanay ng asol na pilak na Golden Light Array, ang lahat ng elemento ay natanggal. Gustong umiwas at tumakas ni Lin Sangang, at biglang naramdaman na biglang bumaba ang elemental fluctuations sa kanyang katawan. Maaaring umasa si Long Yu sa kanyang malakas na cultivation base upang manatiling hindi maapektuhan, ngunit hindi niya magawa. Sa sandaling mabagal ang bilis, dumating na sa kanyang harapan ang Golden Dragon Spear. Kahit na ang double-pointed spear ni Long Yu ay maaaring masira. Harangin kaya ng kanyang battle armor itong Golden Dragon Spear. Nilamon ito ng banta ng kamatayan sa isang iglap. Sa kabutihang palad, may Dragon Yu sa tabi niya, at ang double-pointed spear ay kinuha at hinarangan sa harap ng Golden Dragon Spear. Ding! Tumalbog si Tang Wulan, at nabali muli ang double-pointed spear, at nagpakawala si Tang Wulan ng mahabang alulong. Sa likod niya, isa pang gintong halo ang lumitaw sa paanan ni Long Yu. Si Long Yu ay nalulumbay. Masyadong malaki ang kanyang katawan, mas mahirap kaysa sa mga ordinaryong tao na umiwas sa kadena ng Star Wheel.
Higit pa rito, dati nang inatake ni Tang Wulan si Lin San, dapat siyang iligtas kapag umaatake sa kaaway, at hindi niya magawang umiwas sa lahat. Kaya naman na-freeze na naman siya. Isang malamig na liwanag ang kumislap sa mga mata ni Tang Wulan, ang gintong sibat ng dragon ay tumuro pasulong, at dumiretso kay Long Yu bilang isang saksak sa dibdib. Hindi niya bibitawan ang ganoong magandang pagkakataon. Ding! Sinaksak. Gayunpaman, sa susunod na sandali ay tila may naramdaman si Tang Wulan. Ang gintong sibat ng dragon ay tumusok sa katawan ni Long Yu, ngunit tila ito ay tumusok sa isang bato. Ang bato ay natagos kaagad, at walang hininga ng buhay dito. Nang muli siyang tumingin, nagulat siya nang makitang sa hindi kalayuan ay isang bundok na dati nang pinakawala ni Long Yu ang aktwal na gumalaw at nag-inat ng kanyang katawan. Hindi ba Long Yu? Ngunit naging malaking bundok ang katawang tinusok niya. Ano ang sitwasyon? Nagulat si Tang Wulan nang maramdaman ang lahat sa kanyang harapan, ang kanyang mga kamay ay nakatiklop sa harap ng kanyang dibdib, bahagyang nagbago ang kanyang mga mata. Ngunit hindi nagtagal ay naunawaan niya na ito ang dapat na misteryo ni Long Yuan. Ang tila simpleng mga kasanayan sa kaluluwa ay walang katapusan na kapaki-pakinabang. Ang hirap talagang pakisamahan ng lalaking ito. Gayunpaman, si Long Yu, na pinalitan ng trick na ito ngayon, ay tila hindi rin maganda ang pakiramdam, ang kanyang katawan ay nanginginig, at pagkatapos, isang kahangahangang pagkahilo ang bumungad sa kanya, at ang kanyang mga mata ay namula ng hindi nalalaman. Sa lakas niya, paanong hindi siya magagalit kapag napipilitan siya sa ganoong antas? Sa sobrang galit niya, malapit na naman siyang mawalan ng kontrol. Ang kanyang mga mata ay unang nahulog kay Xu Xiaoyan, ang kanyang buong aura ng katawan ay namumulaklak, ang spirit ring na nakaayos sa pangatlo ay kumikinang, at ang lupa ay agad na naging maputik at lumawak sa lahat ng direksyon. Si Long Yu, naganap ng nagpakawala ng kanyang soul skills, ay tiyak na masasabing kasing kahulugan ng horror. Naging seryoso rin ang ekspresyon ni Tang Wulan. Sa sandaling tumagilid ang katawan ni Xu Xiaoyan, nahulog siya sa putikan, at ang kakayahan sa pagkontrol ng espiritu na malapit ng mabaril ay biglang naputol. Ang iba ay nahaharap din sa pagsupil at nabigong palawakin ang kanilang mga pakinabang. Ang double-pointed spear sa kamay ni Long Yu ay biglang tumuro kay Gu Yu sa hangin, at ang pangalawang spirit ring sa kanyang katawan ay nagniningning, at isang alon ng tubig ang tumaas sa langit at dumiretso patungo kay Gu Yu. Bagamat siya ay pumasok sa isang marahas na estado, ang kanyang kamalayan sa pakikipaglaban ay napakalinaw pa rin. Sa sandaling ito, hindi si Tang Wulan ang nagbigay sa kanya ng pinakamalaking banta, ngunit si Gu Yu, na nasuspine sa hangin at umawit ng isang spell. Malamig na sumangot si Tang Wulan, ang gintong sibat ng dragon ay nakasandal sa lupa, at ang kanyang katawan ay biglang bumulaga. Kasabay ng pagbuga ay nagniningning ang pangalawang gintong halos sa kanyang katawan. Ito ay ang Golden Dragon Overlord Body. Mabilis na inari ng battle armor ang katawan, kasama ang Golden Dragon Overlord Body, nakaharang ito ng 10 metro sa harap ng katawan ni Gu Yu. Gamitin ang iyong katawan upang kalugan ang malakas na kasalukuyang epekto. Ang mga kaliskis ng katawan ni Tang Wulan ay kumikislap, at ang mabangis na dagandong ng dragon ay umalangaw din mula sa kanya. Gayunpaman, ang ilog ay isang tuloy-tuloy na kakayahan sa espiritu, at ang kanyang gininto ang dragon na Panginoong katawan ay tatagal lamang ng 3 segundo. Nakaka-absorb lang ito ng 3 segundo ng shock. Pinitik ni Yuan Enyahui ang magkabilang kamay, at ang dalawang higanteng martilyo ay nabasag patungo kay Long Yu na parang bulalakaw na nagtutulak sa buwan. Tumalon si Dai Yian sa oras, isang pares ng mga kuko ng tigre ang tumama sa higanteng martilyo mula sa gilid, na bahagyang nag-iba ng direksyon. Ang liwanag ng espada sa kamay ni Ye Xinglan ay kumikinang, at ang pang-apat na singsing ng espiritu ay nagniningning, nagiging liwanag ng bituin, at puwersahang kumawala sa latian ng lupa. Ang liwanag ng bituin ay naging isang malaking lambat sa kalangitan, na tinakbo ng hari ng Fox na si Sumo at ang hari ng Tore na si Ye Ji. Pinili niyang magtiwala sa kapareha. Sinabi ni Tang Wulan na siya at si Gu Yuelai ang namamahala sa Long Yu, at gusto nilang lutisin ang iba pang mga kalaban sa lalong madaling panahon. Bagamat malakas si Sumo, natalo na siya kay Ye Xinglan noon, at nang malapit na ang hari ng Tore na si Ye Ji, napakalakas ng Star God Sword ni Ye Xinglan kaya hindi na maisiguro ang epekto ng amplification ng kanyang 7 Treasure Glazed Glass Tower. Si Eximo ay delikado at nahulog sa isang latian, ngunit ang kanyang kalaban ay hindi naapektuhan, at tila hindi na siya mapipigilan ni Teng Teng. Sa kabutihang palad, naunawaan niya ang malalim na kahulugan ng sensitibong sistema ng pag-atake at pinaghiwalay ang isang clone. Sa pinagsama-samang pagsisikap ng clone at ng ontolohiya, halos hindi niya mapigilan ang pag-atake ni Teng Teng. Ibinaba ni Li Zhengguo ang kanyang mga pakpak at lumipad sa himpapawid, ang banal na espada ay sunod-sunod na naglaslas patungo sa Hualan Hall, ang banal na liwanag sa kanyang katawan ay sunod-sunod na tumaas, at ang liwanag ng paghatol ay pinutol niya na may nakapatong na epekto. Bilang karagdagan, si Hualan Tang ay pinigilan ni Xu Xiaoyan noon, at bahagyang nasugatan niya. For a while, hindi talaga siya makalaban. Lumabas si Feng Wanglin San, bagamat hindi magaan ang pinsala, ngunit sinugod niya si Xu Xiaoyan na nasa latian sa unang pagkakataon, napakalakas ng control system na Spirit Master na ito, kailangan muna natin siyang lutisin.
Parang bumaliktad na naman ang sitwasyon sa court. Ang liwanag ng Golden Dragon Overlord body ni Tang Wulan ay kumikinang sa limitasyon nito, at ang Golden Dragon Spear sa kanyang kamay ay tumusok pasulong, at ang Golden Dragon ay umakyat upang pakawalan. Muling lumitaw ang hugis dragon na liwanag at anino, na pinipigilan ang mga kakayahan ng espiritu ng ilog. Galit na umungol si Long Yu, tumapak sa lupa gamit ang kanyang kaliwang paa, tumalon ang kanyang malaking katawan, ang kanyang buong katawan ay agad na sumanib sa ilog, ang kanyang katawan at sibat ay nagsanib sa isa, at dumiretso siya sa direksyon ni Tang Wulan. Kapag sinaktan niya siya sa pagkakataong ito, malamang na maging mas miserable pa si Tang Wulan kaysa noong natapakan niya ang kanyang paa noong huling pagkakataon. Sa sandaling ito, ang ikatlong gintong singsing na espiritu na lumitaw sa katawan ni Tang Wulan sa wakas ay lumiwanag. Isang mabangis na dagandong ng dragon ang biglang lumabas sa kanyang bibig. Sa isang iglap, sa likod ni Tang Wulan, isang pares ng malalaking Golden Wings Phantom ang bumukas, at isang malaking gintong dragon ang lumitaw sa likod niya mula sa manipis na hangin. Ang gininto ang dragon na liwanag at anino, ang lapad ng pakpak ay 30 metro ang layo, at ang malaking ulo ng dragon ay hindi hihigit sa Tyrannosaurus Rex. Sa sandaling ito ay lumitaw, ang lahat ng mga Spirit Master sa entablado ng kompetisyon, maliban kay Guyu na kumakanta ng spell, ay nahulog sa isang maikling panahon ng katigasan. Ang pinaka-naapektuhan ay si Long Yu sa harap ni Tang Wulan. Ang nakatutuwang pula sa mga mata ni Long Yu ay nawala sa isang iglap at naging malinaw muli. Ang espiritong kakayahan na ipinapakita ay agad na nawala, at ang 6 na espiritong singsing sa buong katawan niya ay naging malabo sa isang iglap. Ang Golden Dragon Spear sa kamay ni Tang Wulan ay kumislap at direktang hamampas sa kanyang balikat. Ibinagsak na lang niya ang tumatalon-talon niyang figure, at malakas na ibinagsak iyon sa lupa. Ang gintong dragon na multo sa likod niya ay kumislap, at ang mukha ni Tang Wulan ay namutla din saglit. Ang ikatlong soul skill ng bloodline ng Golden Dragon King, ang Golden Dragon Roar. Malamang alam lang ni Tang Wulan ang mga katangian ng kanyang kakayahan sa kaluluwa noon, ngunit sa sandaling ito, ginamit niya talaga ito bilang isang patay na kabayo bilang isang buhay na doktor ng kabayo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naroon si Megatron. Si Long Yu ay naapektuhan dito, at ilang iba pa sa silid ang naapektuhan din. Narinig ng lobo na Haring Hulantang, ang espiritong dragon na lobo, ang gintong dragon na umuungal, naupo sa lupa na may isang puwitan, at hinampas ng 3 sunod-sunod na espada ni Lezengyo. Ang buong katawan ay puno ng liwanag ng paghatol, at sinaksak niya ang kalasag na gabay ng kaluluwa. Sa itaas, mayroong maraming pinsala sa battle armor sa kanyang katawan. Direktang napatigil ang claw ni Xe ng dagandong ng dragon na iyon. Ang kakayahang espiritu na ito ay umatake ng walang pinipili, hindi alintana kung siya ay isang kalaban. Buti na lang at nabigla din si Teng Teng. Inilipat ni Xe ang kanyang ontology at clone sa oras. Ngunit nahulog din sa lupa, hindi na muling lumaban. Kahit na ang may-ari ng Nine-Tailed Fox Spirit, si Fox King Sumo, ay walang dragon bloodline, karamihan sa kanyang sariling lakas ay nagmula sa kanyang bloodline. Dahil sa pressure ng upper bloodline, naputol kaagad ang spirit ability na ipinapakita niya. Tinamaan siya ng espada ni Ye Xinglan, at mas masakit ito kaysa kay Lezengyo. Naka-full body armor siya. Sabay bagsak din ito sa hangin. Sa kabutihang palad, ang mga referee ay napaka-responsable. Si Hulantang, Xe, at Sumo ay halos harangin ng referee at inihayag na hindi na sila makakalaban. Grabe ang lakas ng dagandong. Puno rin ng pagtataka ang mga mata ni Long Yu. Ang higit na ikinagulat niya ay hanggat siya ay nagagalit o nagsusumikap ng kanyang lakas, mawawalan siya ng kontrol sa kanyang mga emosyon, at siya ay talagang dinainggal pabalik ng gintong dragon ni Tang Wulan. Muli niyang napigilan ang kanyang emosyon, ngunit ang kanyang kadugo ay lubhang napigilan. Sa oras na ito, biglang huminto ang spell singing ni Guyu. Ang Staff of Element sa kanyang kanang kamay ay tila napakabigat, at ang bowl ang kristal sa itaas ay naging madilim na dilaw. Pagkatapos, isang madilim na dilaw na halo ang namukadkad mula sa bowl ang kristal, mabilis na lumawak palabas, at naging isang malaking madilim na dilaw na halo na bumagsak mula sa langit, na pinipigilan ang mga manunood. Isang nakakagulat na eksena ang lumitaw, ang latian sa lupa ay agad na nawala, at ang mga burol na itinayo ay gumuho at nawala ng walang bakas sa ilalim ng dilaw na halo. Ang katawan ni Long Yu ay halatang natatakpan ng isang layer ng dilaw, at ang kanyang hininga ay hamina ng higit sa 1/4. Nakaupo sa rostrum, ang dean ng Monster Academy na seryosong nanunood ng laro noon ay umupo ng tuwid, at ang takot ay sumilay sa kanyang mga mata, at nawala ang kanyang boses, ang elemento ng lupa ay nakakulong. Ito ang ika-4 na singsing. Ang kakayahan ng espiritu na maipapakita ng isang Soul Master. Imposible. Maliban kung ang kanyang talento ay kontrolado ng elemento ng lupa, at paano niya ito magagawang isakripisyo ang sariling buhay. Mukhang ang mapatla ang mukha ni Guyu, ngunit napakalayo pa rin ito sa ninggas ng pag-aalay ng buhay. Ito ay lamang na ang ilang espiritu kapangyarihan ay overconsumed. Ling Yuan Realm Mental Power. Pagkatapos ng lahat, siya ang numero 1 powerhouse sa Xingluo Continent. Sa susunod na sandali, naisip ni Qinzi ang isa pang posibilidad.
Pero nang maisip niya ang posibilidad na ito, mas lalong lumakas ang gulat sa mukha niya. Sa edad na 15 at 15 lamang, ang espiritual na kapangyarihan ay umabot sa kaharian ng Lingyuan. Ito ay talagang hindi kapanipaniwala. Hindi katakataka na ang epekto ng kaluluwa ni Dai Yuner ay walang epekto sa kanya noon, at maging ang curse halo effect ni Sumo ay napakababa. Umabot na pala sa antas ng pagiging parang bangin na parang kulungan ng kanyang mental power. 15 taong gulang. Gaano kalakas ang mental power na ito sa hinaharap? Isang lamig ang kumalat mula sa kanyang likuran. Masyadong malakas ang shock na binigay ng mga kabataang ito sa Shrek Academy. Sa simula, inisip ng lahat na ang pinakamakapangyarihang pag-iral ay si Tang Wulan, at ang kanyang atensyon ay nasa Tang Wulan din. Ngunit habang nagpapatuloy ang kompetisyon, lalo na pagkatapos ng kompetisyon ng koponan, nagsimulang lumitaw ang iba pang mga mag-aaral ng Shrek Academy. Si Yuan Enyahui, na nagawang masakop ang Wering Yian, at si Ye Xinglan, na nagtataglay ng armor sa labanan at malakas na lakas. Kasama si Xu Xiaoyan, na ngayon lang nagpakita ng kanyang super controlling power, wala ni isa sa kanila ang mahina. Gayunpaman, hindi pa sila ang pinakamalakas. Ang pinakamalakas talaga ay isang babaeng estudyante na hindi gaanong naglaro sa mga nakaraang laro. Ang kanyang espiritual na kapangyarihan, kahit na ang Sixth Ring Soul Emperor, ay maaaring hindi ito maabot. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ipinakita niya ang napakalakas na kakayahan ng espiritu na hindi dapat lumitaw sa ibaba ng ika-6 na singsing. Ang elemento ng lupa ay nakakulong, ang kakayahan ng espiritu na ito ay napakabihirang. Ito ay hindi katulad ng pagtanggal ng elemento. Unti-unti pa ring binabawasan ng pagtanggal ng elemento ang ilang elemento, o lahat ng elemento. Ngunit ang pagkakulong ng elemento ng lupa ay ginagawang mawala ang ganitong uri ng elemento mula sa control area sa isang iglap. Ang elemento ng lupa ay hindi dapat gumalaw sa loob ng saklaw na ito. Ang ganitong uri ng purong isang elementong kakayahan sa pagkakulong ng kaluluwa ay masyadong maliit sa karaniwang saklaw, kaya kahit na matutunan ito ng isang tao, sa pangkalahatan ay hindi nila pipiliin ang ganitong paraan. Gayunpaman, malinaw na hindi lamang siya mayroong isang uri, at hindi rin siya isang espiritong kakayahan. Hindi bababa sa hindi ang kakayahan ng espiritu na ipinagkaloob ng direktang singsing ng espiritu. Ito ay talagang napakalakas. Gaano man kalakas ang martial arts ng Mountain Dragon King, ang pinagmulan ng Mountain Dragon King ay kontrolado ng Earth Attribute, kaya ang bawat spirit ability nito ay nauugnay sa Earth Element. Kahit na ang ilog ay walang pagbubukod, ito ay hindi tunay na tubig, ngunit ang epekto ng enerhiya na nabuo sa pamamagitan ng paraan ng tubig na ipinanganak sa lupa sa tulong ng elemento ng lupa upang kontrolin ang mundo. Sa makatuwid, sa sandaling mailabas ang pagkakulong ng elemento ng lupa, halos katumbas ito ng pag-aalis ng lahat ng kakayahan ng espiritu ni Long Yu, na ginagawang imposibleng magamit ang kanyang mga kakayahan sa espiritu sa loob ng saklaw na ito. Masyadong targeted. Nang inakala ng lahat na ang Shrek Academy ay isang cutscene lamang sa laro ng koponan na ito, ginamit ng mga estudyante ng Shrek Academy ang kanilang mga aksyon upang patunayan sa lahat na sila ay pumunta lamang dito para sa isang layunin, iyon ay, upang makipagkompetensya. Kampiyon. Si Shrek ay palaging magsusumikap para sa unang lugar. Sa yugto ng kompetisyon. Nang maramdaman ni Long Yu na ang mga elemento ng lupa na palagi niyang pinakamalapit sa kanya ay biglang naglaho, ang kanyang buong pagkatao ay hindi maiwasang maging tamad. Ang spell na binibigkas niya sa mahabang panahon ay nagdulot ng nakakatakot na pressure sa kanyang sarili. Lahat ng malalakas na Soul Master na nakauunawa sa kakayahan ng pagkakulong ng elemento ng lupa ay nagulat at hindi maipaliwanag na nabigla. Ang kakayahang espiritu ng pagkakulong ng elemento ay umiiral lamang sa alamat, hindi imposible, ngunit ang pagkakaroon nito ay maliit na kabuluhan. Dahil ito ay masyadong limitado. Ang Elemental Imprisonment Spirit ability ay maaari lamang mag-target ng isang elementong mag-isa, kaya ito ay magkakaroon lamang ng pinakamahusay na epekto kapag nakaharap ng eksakto sa ganoong uri ng Elemental na Spirit Master. Bukod dito, ang elemental na pagkakulong ay isang mataas na antas ng kakayahan ng espiritu, at sa pangkalahatan ay posible lamang na linangin sa itaas ng ika-6 na singsing. Ang bawat singsing ng espiritu ay napakahalaga sa isang espiritong master. Sino ang gagastos ng malaking halaga para makakuha ng walang kwentang spirit ring? Ngunit sa sandaling ito, ang nakatarget na kakayahan ng espiritu ay lumitaw sa yugto ng kompetisyon. Ang 4 na spirit ring sa katawan ni Guyu ay salit-salit na kumikislap, at hindi man lang malinaw na siya ang unang espiritong kakayahan, ngunit ang epekto ng elemental na pagkakakulong ay naging madalya na. Magpakita ka. Sa napakalakas na Mountain Dragon King Martial Spirit, bukod sa lakas at lakas ng katawan, lahat ng kakayahan at elemento ng espiritu ay lahat ay pinaghihigpitan sa ilalim ng kontrol. Ang mga kaibigan ni Long Yu ay natigilan din. Napag-usapan nila si Long Yu ng higit sa isang beses, kaya walang nakakaalam kung gaano kalakas si Long Yu. Lalo na nang sumanib siya sa kanyang soul skills, siya ay sadyang walang talo. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang kakayahan ng espiritu ni Long Yu ay talagang nabuklod, ibig sabihin, ang espiritu ng kanyang Mountain Dragon King ay pansamantalang hindi magagamit maliban sa lakas at pagtatanggol ng kanyang katawan, hindi bababa sa 2 ay hamina. Ang sitwasyong ito ay hindi naririnig.
Si Long Yu mismo ay nagulat din, siya ang Soul Emperor, ang Six-Ring Soul Emperor. Ngunit sa oras na ito, gaano man niya hinihimok ang kanyang espiritong kapangyarihan, hindi niya makontak ang Earth Elemental Fluctuation sa pamamagitan ng kanyang kakayahan sa espiritu. Kung ito ay isang buhay at kamatayang pakikibaka, maaari siyang magmadali upang mahukay ang elementong nakakulong na lugar sa lalong madaling panahon upang patuloy na makontrol ang kanyang mga kakayahan sa espiritu. Ngunit ngayon ito ay isang kompetisyon, at ang pagkakakulong ni Guyu ng mga elemento ng lupa ay sumasaklaw sa buong 500 meter diameter na hanay ng platform ng kompetisyon. Sa napakalaking pagsupil, talagang nakakasindak ang kanyang mental na kapangyarihan. Nakumpleto ang pagkakulong ng elemento ng lupa, at ang unang malas na tao ay ang hari ng tore na si Yeji. Si Ye Xinglan ay determinado at determinado. Bagamat nabigla siya sa kanyang puso, hindi siya nag-react ng mabagal. Lumiwanag ang kanyang anyo at nakarating siya sa harap ni Yeji. Bumukas ang Star God Sword, at sunod-sunod na bumagsak ang makikinang na sword light kay Yeji. Isa siyang one-word battle armor master, at ang kanyang kapangyarihan sa pag-atake ay talagang ang pinakamataas sa koponan ng Shrek sa estadong ito. Pagkatapos lamang ng ilang round, nasira ang protective shield ni Yeji, at siya ay nahiwalay ng referee at inihayag na outrest siya sa laro. Sa oras na ito, sa Monster Academy, 4 na tao na lang ang natitira sa entablado ng kompetisyon, sina Teng Teng, Dai Yian, Lin San at Long Yu. Kabilang sa mga ito, sina Lin San at Dai Yian ay nasugatan pa rin. Sa panig ng Shrek Academy, nawawala lang si Xie. Si Tang Wulan ay nagbigay ng mahabang dagandong sa langit, at ang dragon ay umungal, at ang ikatlong gintong halo sa kanyang katawan ay muling nagliwanag ng maliwanag. Nagkaroon ng isa pang nakakabinging golden dragon na dagandong. Ang kapangyarihan ng bloodline ay ganap na nakataas sa sukdulan, na pinipigilan ang pagtalon ng dragon. Ang Golden Dragon Spear sa kanyang kamay ay hinayla pataas, ginamit bilang isang stick, at dumiretso kay Long Yu para durugan ito. Ang figure ni Guyu ay lumipad pabalik, at siya ay nasa isang panahon ng kahinaan, nakakakulong pa lamang ng elemento ng lupa. Muling namula ang mga mata ni Long Yu pagkatapos ng maikling panahon ng paglilinaw, at ang amoy ng kabaliwan ay mas malakas kaysa dati. Sa tingin mo ba matatalo mo ako sa ganitong paraan? Isang nangingibabaw na boses ang umalingaw sa buong entablado. Umiling din siya. Bagamat siya ay pinigilan ng Golden Dragon na dagandong at ang kanyang bloodline power ay lubos na naapektuhan, ang kanyang aura ay ganap pa ring nahayag. Ang aura ng Pangpai na taglay ng Mountain Dragon King na si Wan ay ganap na tumaas, at nang iangat niya ang double-pointed spear sa kanyang kamay, bumangga ito sa Golden Dragon Spear ni Tang Wulan. Boom! Lumipad si Tang Wulan, at ang mga paa ni Long Yu ay bumagsak ng 3 talampakan sa lupa. Halatang wala ni isa sa kanila ang nag-take advantage. Diniinan ni Yuan Enyahui si Dai Yian, tumalikod si Ye Xinglan at dumiretso sa Lin San. Sinugod ni Teng Teng si Xu Xiaoyan. Sa kasamaang palad, ang kanyang hinarap ay si Le Zhenggayo na nahulog mula sa langit. Si Xu Xiaoyan ay walang impluwensya ng latian sa oras na ito, at sa malamig na ungol, isang liwanag ng bituin ang bumaril mula sa kanyang katawan, feedback ng liwanag ng bituin. Biglang nalitaw si Teng Teng, ang liwanag ng espada ay nahulog mula sa langit, at ang kadena ng liwanag ng bituin ay lumitaw sa paanan ni Teng Teng sa magandang panahon. Napigilan ang bilis ni Lin San dahil sa kanyang injury. Nakaharap sa langit ni Ye Xinglan na puno ng liwanag ng espada, hindi maiwasan ang kanyang mukha na magpakita ng kawalan ng kakayahan. Sa oras na ito, isang dagandong ng dragon na puno ng nakakabaliw na lasa ang biglang tumunog mula sa bibig ni Long Yu. Kaagad pagkatapos, isang layer ng dark golden light ang biglang namukadkad sa kanyang malaking katawan. Nang lumitaw ang madilim na gintong liwanag na ito, ang kanyang katawan ay biglang lumiwanag isa-isa. Nakahinga ng maluwag sina Teng Teng, Lin San, at Dai Yian, habang ang mga mukha ng lahat sa Shrek Academy ay hindi maiwasang maging seryoso. Labanan ang baluti. Oo, si Long Yu ay dapat mayroong battle armor, at hindi pa ito ginamit sa mga nakaraang laro. Ang nagpabigat sa kanilang mga puso ay ang battle armor ni Long Yu ay hindi lumipad mula sa storage soul guide at nakakabit sa katawan, ngunit direktang lumitaw mula sa katawan. Ibig sabihin, isa siyang battle armor master na may salitang psychic alloy, o isang battle armor master na may pangalawang salita. Nang lumitaw ang isang pares ng malalaking dark golden dragon wings mula sa likod ni Long Yu, at ang mga metal dragon wings ay nagdulot ng matinding pressure, lahat ng flock ay nawala sa isang iglap. Dalawang karakter na fighting armor master. Isa siyang two-character battle armor master. Ano ang ibig sabihin ng two-word battle armor? Ibig sabihin ay kaharap nila ang isang malakas na lalaki na hindi mas mababa kay Wu Zhangkong. Si Qianbing Shen Wu Zhangkong ay isa lamang dalawang karakter na battle armor master, na may battle armor na si Tianbing. Kahit na ang cultivation base ay nasa itaas ng Long Yu ang martial arts spirit ay masyadong malakas. Nang ang malalaking piraso ng golden battle armor ay nakakabit sa katawan ni Long Yu, lahat ng nasa Shrek team ay nakaramdam ng matinding pressure na bumabagsak mula sa langit. Ang bukang liwayway ng tagumpay na katatapos lamang lumitaw dahil sa pagkakakulong ng elemento ng lupa ay tila naglaho sa sandaling ito.
Masyadong malakas ang 2-character battle armor para sa mga Spirit Masters. Kahit na hindi nila magagamit ang mga espiritong kakayahan, ang kanilang bilis, lakas, at ang pagpapahusay ng martial soul mismo ay sapat na upang durugan ang kanilang pag-iral na mayroon lamang pang-apat na ring cultivation base. Ang 2-character na Battle Armor Master kasama ang 6-ring cultivation base ay nangangahulugan na ang kasalukuyang Long Yu ay maaaring makipagkumpetensya sa ordinaryong 8-ring counter-level powerhouse. Ang ganitong mga kalaban ay nagbibigay lamang sa kanila ng isang pakiramdam, at iyon ay kawalan ng pag-asa. Malakas na sumigaw si Tang Wulan sa hangin, patayin muna ang iba. Habang sinisigaw ang tunog na ito, ang gintong sibat ng dragon sa kanyang kamay ay pinatay ang 12 ng mga gintong ilaw, at tumungo sa Long Yu. Kasabay nito, ang kanang kamay ay napalaya, isang gininto ang dragon na nakakatakot na kuko ang marahas na pinaputok, at lumabas ng todo. Boom! Ang nakakatakot na mga kuko ng Golden Dragon ay dumapo sa Dark Golden Battle Armor, hindi man lang umiwas si Long Yu, at isang layer ng Dark Golden Scale ang nakakabit sa ibabaw ng double-pointed spear sa kanyang kamay. Ang kaliskis ng Mountain Dragon King ay napaka-espesyal. Ang mga ito ay binubuo ng mga tatsulok. Upang maging tumpak, sila ay mga tatsulok. Dahil sa mga kilalang tagaytay, nagmumukha silang maliliit na burol. Ang 2-character na Battle Armor ay kumikislap na may gintong halo, ngunit ang Golden Dragon na nakakatakot na kuko ni Tang Wulan ay hindi man lang makapag-iwan ng mga bakas sa makapal na parang bundok na armor. Sa susunod na sandali, biglang kumislap ang katawan ni Long Yu, naramdaman na lamang ni Tang Wulan ang isang bulaklak sa kanyang harapan, mayroon lamang siyang oras upang ilagay ang gintong sibat ng dragon sa kanyang harapan, at pagkatapos, dumating ang isang walang kap-ares na puwersa, si Tang Wulan mismo ito ay sumugod na parang kidlat, na tumama sa Soul Guide Shield na daan-daang metro ang layo mula sa malayo. Bumaba na kayong lahat. Tumunog ang nakakabaliw na dagandong ni Long Yu. Walang pag-aalinlangan, sabay-sabay na inamin ni Teng Teng, Lin San, at Dai Yian ang kanilang pagkatalo at sumugod sa entablado ng kompetisyon. Si Long Yu sa isang galit na estado ay kahit naaatake ng walang pinipili, at nagsuot siya ng 2 karakter na sandata sa labanan, at wala siyang suspense sa larong ito. Isang liwanag ng bituin ang biglang lumitaw sa paanan ni Long Yu, ngunit bago tuluyang lumitaw ang liwanag ng bituin, ang figure ni Long Yu ay kumislap at umiwas. Ang napakalaking katawan, nang hindi inaasahan, ay wala na sa bilis ni Lin San. Ang sibat sa kanyang kamay ay tumawid, ang isang purong espiritong kapangyarihan ay naging isang shockwave, at dumiretso sa direksyon ni Xu Xiaoyan. Ang kakayahan ng koponan ng Shrek na gumawa ng ganitong inisyatiba ay may malaking kaugnayan kay Xu Xiaoyan, isang master na nagkokontrol sa kaluluwa. Ang kanyang ganap na itinatag na kakayahan sa pagkontrol ng kaluluwa ay talagang nakakainis para sa Monster Academy. Nagbago ang mukha ni Xu Xiaoyan. Kaya niyang kontrolin ang kalaban, ngunit wala siyang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Nang makita ang pagmamadali na iyon patungo sa sarili, hindi man lang siya nakaiwas. Sa sandaling ito, isang figure ang lumitaw sa kanyang harapan na parang kidlat, at ang nakita ni Xu Xiaoyan ay isang pares ng mga puting pakpak. Boom! Naramdaman na lamang ni Xu Xiaoyan ang isang hininga ng inis na dumarating sa kanyang mukha. Ang pares ng mga pakpak sa kanyang harapan ay hamampos ng malakas, isang alon ng hangin ang nagangat sa kanyang sarili sa langit, ngunit ang may-ari ng mga pakpak ay lumipad ng pabaligtad mula sa lupa, at ang tao ay lumilipad pa rin ng patiwarik. Ang dugo ay na-spray out. Zenggayo! Sumigaw si Xu Xiaoyan sa galit. Kasabay nito, ang ikatlong singsing ng espiritu sa kanyang katawan ay kumikinang ng maliwanag, at libo-libong gintong ilaw ang sumabog at dumiretso sa Long Yu upang takpan ito. Gaano man kabila si Long Yu, hindi niya maiwasan ang takip ng napakaraming bituin. Sa sandaling nag-condensed ang kanyang katawan, sa wakas ay nataman niya ang ganap na wastong starlight at nahulog sa isang panandaliang lag. Bumagsak si Xu Xiaoyan sa lupa, ang kanyang kanang kamay na Star Wheel Eye Stick ay nakasandal sa lupa, ang kanyang magagandang mata ay puno ng masasamang espiritu, at ang pang-apat na singsing ng espiritu sa kanyang katawan ay kumikinang ng maliwanag. Ang Star Wheel Eye Stick ay nakaturo kay Tang Wulan sa ere, at biglang, isang invisible chain na kumikinang na may mga bituin ay konektado sa pagitan ng kanyang Star Wheel Eye Stick at Tang Wulan. Muling tumuro ang Star Wheel Eye Stick, star after star. Ang mga kadena ay lumipad at nakakonekta sa mga kasosyo. Biglang, lahat ng nakadugtong ng mga tanikala ng mga bituin ay nagkaroon ng dagdag na patong ng gininto ang kinang sa kanilang mga katawan, at kitang-kita nila ang pag-iiba-iba ng hininga at kapangyarihan ng espiritu sa pagitan ng isa't isa. Ang gininto ang liwanag ng buong katawan ni Xu Xiaoyan ay bumangon, at ang hangin sa paligid ng kanyang katawan ay halatang dumilim. Sa likuran niya, tila may walang katapusang mabituing kalangitan na tahimik na umuusbong. Captain, ikaw ang bahala. Sina Yuan and Yahui, Le Zenggayo, Ye Xinglan, at Guyo na napabuga sa hangin ay sabay na nakaramdam ng pagsipsip mula sa kanila. Agad silang umupo at binitawan ang sarili. Biglang, ang gininto ang liwanag ng katawan ni Tang Wulan ay pinakawalan, at ang kanyang hininga ay tumaas ng husto sa pamamagitan ng geometric multiples. Ang gintong liwanag sa kanyang katawan ay kumikislap, at ang pattern ng dragon sa ibabaw ng Golden Dragon Spear sa kanyang kamay ay nagpakita pa ng isang nagbabadyang gintong dragon.
Naging isang gininto ang liwanag, si Tang Wulan ay walang awang sumugod sa katawan ni Long Yu, sinaksak gamit ang Golden Dragon Spear sa kanyang kamay at direktang itinuro si Long Yu. Tanging ang kanyang Golden Dragon King na bloodline na aura ang makakapigil kay Long Yu sa isang tiyak na lawak. Ang pang-apat na espiritong kakayahan ni Xu Xiaoyan, ang Star Chain, ay isang espiritong kakayahan na maaaring kumonekta sa kanyang sarili at sa kanyang mga kasama. Ang pinakamakapangyarihang bagay ay na ito ay nagbabahagi ng kapangyarihan ng kaluluwa at pinsala. Sa madaling salita, kung makaranas si Tang Wulan ng anumang pinsala, tutulungan siya ng lahat na tiisin ito ng sama-sama, at ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa ay nakakonsentre ng kapangyarihan ng kaluluwa ng lahat ng kanyang mga kasosyo ng sabay-sabay. Nagtitipon ng 6 na kapangyarihan ng kaluluwa, ang paglilinang ni Tang Wulan ay umabot na sa antas ng Sixth-ring Soul Emperor. Ang kapangyarihan ng Golden Dragon Spear sa kanyang kamay ay halatang iba sa nauna. Ang sibat ng gintong dragon ay nagdure ng isang hibla ng kakanyahan mula sa dulo ng sibat na parang kristal. Mangga. Ding! Hinawakan ni Long Yu ang double-pointed spear sa kanyang kamay, at tinusok ito ng Golden Dragon Spear ng malutong na tunog, na talagang nakabasag ng triangular scale dito. Umungol si Long Yu, ang kanyang kanang paa ay biglang tumapak sa lupa, at ang malaking puwersa ng pagkabigla ay naging isang shockwave na kumalat sa lahat ng direksyon. Naramdaman na niya ang pinanggagalingan ng soul power ni Tang Wulan. Sa pagkakataong ito, hindi lang ito nakatutok kay Tang Wulan, kundi pati na rin sa kanyang mga kaibigan. Ang Golden Dragon Spear ni Tang Wulan at Dragon Yin Masterpiece, ang gintong dragon na umakyat sa langit ay pinakawalan, at ang gintong dragon, na 3 beses na mas malaki kaysa sa nauna, ay dumiretso sa Long Yu. Sa isang malakas na sampal sa mga pakpak ng likod ni Long Yu, isang nakakatakot na kapangyarihan ng kaluluwa ang sumabog, at isang layer ng dark golden light mist ang bahagyang tumaas mula sa kanyang katawan. Nang walang pag-iwas, ginamit niya ang kanyang dibdib upang labanan ang pag-akyat ng Golden Dragon. Ang madilim na gininto ang ilaw ay marahas na kumislap, at ang mga puntos ng Long Yu ay hindi umatras, ngunit hamampas pasulong sa tulong ng nakaraang hakbang sa lupa. Ang katawan ni Tang Wulan ay tinamaan ng inapi na sibat na may 2 tolas at lumipad palabas. Sabay-sabay na ungol ng mga kaibigan niya, at kasama niya, natiis niya ang lakas ng impact. Rostrum. Matagal nang tumigil ang komento ni Fanger, at naging mahina pa ang paghinga ng mga manunood. Ang mga mukha ng mga bisita sa rostrum ay nagpakita ng kahangahangang mga ekspresyon. Ito ay talagang isang walang kapantay na laro. Ito ay ganap na labanan sa pagitan ng mga koponan at individual. Bilang karagdagan sa Long Yu sa Monster Academy, ang lahat ay nadama na mahina sa larong ito. Maging si Dai Yian ay ganoon din. Lahat sila ay mga one-word battle armor masters, ngunit sa pagharap sa koponan ng Shrek na sumiklab ng buong lakas at nakipagtulungan sa isa't isa, sinakop nila ang isang ganap na kawalan. Kahit na nasa labas si Xe, ito ay dahil pa rin sa Etengal na gintong dragon ni Tang Wulan. 6-1, ang mga bituin ay konektado sa pamamagitan ng mga tanikala, na nagdaragdag ng Tang Wulan ng isang tao. Ang elemento ng lupa ay nakakulong, tinatakan ang lahat ng kakayahan ng kaluluwa ni Long Yu. Si Long Yu, bilang Six-Ring Soul Emperor, ang 2-character Battle Armor Master, ay humarap sa isang grupo ng mga kalaban na 15 taong gulang lamang at ang salitang Battle Armor Master ay may 1 tao lamang, at matagal na siyang lumaban bago niya natapos ang laro. Puno ng pagmamalaki ang mga mata ni Tang Bingyao, ito si Shrek, ito ang Shrek Academy kung saan dapat maging magalang ang Federation sa 3 puntos. Walang ekspresyon ang matandang Kai, ngunit ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa ay nakakuyom na ang kanyang mga kamao. Siya ay palaging nakikipag-usap kay Wu Changkong, gusto niyang panuurin ang mga batang ito na gumagawa ng mga himala, ngunit sa katunayan, siya ay lubos na nasisiyahan sa Tang Wulan at sa kanilang pagganap. Sapat na ang kanilang nagawa. Kung hindi dahil sa pag-iral ni Long Yu mula sa Monster Academy, nanalo pa sana ang mga batang ito ng championship sa Star Luo Continent, isang elite competition para sa mga young senior soul master sa buong kontinente. Nang makita niyang bumalik si Tang Wulan, gusto pa niyang gumawa ng inisyatiba upang pigilan silang maglaro muli ng larong ito. Ito ang dahilan na nag-aatubili na pinigilan ang kanyang emosyonal na bahagi, na nagpapahintulot sa laro na magpatuloy. Ang larong ito ay dapat na may malaking kahalagahan sa kanila. At hindi siya nag-alala na ang mga batang ito ay panghinaan ng loob dahil sa kabiguan, sinabi nila sa kanya sa pamamagitan ng aksyon na sila ay may matatag na puso. Bumagsak si Tang Wulan sa lupa, ang gintong sibat ng dragon ay umalalay sa kanyang katawan, at sa kanyang mga mata, isang gintong apoy ang nagninangas. Huwag lumaban hanggang sa huling minuto, huwag aminin ang pagkatalo. Hawakan ng 2 kamay ang Golden Dragon Spear. Sa sandaling ito, biglang may lumitaw na figure sa tabi niya. Magkasama tayo. Nilingan ni Tang Wulan ang kanyang ulo upang tingnan at nakita ang matitipunong mga mata ni Guyu. Hinawakan ni Tang Wulan ang Golden Dragon Spear sa kanyang kanang kamay at iniunat ang kanyang kaliwang kamay sa kanya. Huminga ng malalim si Guyu at iniabot ang kanyang kanang kamay sa kaliwang kamay ni Tang Wulan. Ang pinayamang kinang ay agad na bumangon mula sa kanilang dalawa, si Tang Wulan ay bumangon na may makikinang na gintong apoy, at si Guyu ay bumangon na may makulay na halo. Ang gininto ang kulay at ang 7 kulay ay magkakapatong sa isang iglap,
at isang kakaibang hininga ang biglang bumuga mula sa kanila. Si Long Yu, na nagsimula ng sumugod sa gilid ni Tang Wulan, ay biglang natigilan nang maramdaman niya ang hininga. Sumuray-suray siya ng ilang sunod-sunod na hakbang, na umalalay sa lupa gamit ang isang double-pointed spear para halos hindi makontrol ang kanyang katawan. Muling lumino ang kanyang dagwang mga mata, at isang hindi kapani-paniwalang liwanag ang lumitaw sa kanyang mga mata. Martial Soul Fusion Skill. Isang gulat na boses ang nagmula sa rostrum. Ang isang pares ng 7 kulay na pakpak ay nakabuka sa kanyang likuran, nawala si Gu Yu, ngunit ang katawan ni Tang Wulan ay lumaki hanggang 3 metro ang taas, pinalitan ng 7 kulay na kaliskis ang orihinal na gintong kaliskis, at ang gintong dragon na sibat ay mayroon ding dagdag na layer ng kakaibang 7 kulay. Ang haba ng on ay lumobo hanggang 3 talampakan ng layo. Ang hiningang ito ay. Pagkaraang magkamalay, biglang napagtanto ni Long Yu na pakiramdam niya ay hindi niya maituwid ang kanyang baywang. Ang kanyang sariling martial arts spirit at ang kanyang puso ay naglalabas ng hindi pa nagagawang panginginig. Tila sa pamamagitan lamang ng pagpapatirapa at pagsamba sa pag-iral sa kanyang harapan ay nakakapagpapahinga siya sa kanyang isipan. Hindi, imposible. Sumigaw si Long Yu sa langit, ang kanyang double-pointed spear ay bumagsak sa lupa, at pinilit ang kanyang katawan na tumayo ng patayo. Humakbang patungo sa direksyon ni Tang Wulan. Ibinaba ni Tang Wulan ang kanyang ulo at sinulyapan ang kanyang sarili. Naputol ang lahat ng tanikala ng mga bituin sa sandaling sumanib siya kay Gu Yu. Nababanaag sa buong katawan ng 7 kulay na kaliskis, na parabang naa-absorb nito ang lahat ng bagay sa mundong ito. Hindi mabilang na mga molekula ng enerhiya sa hangin ang mabilis na sumugod patungo sa kanyang katawan. Nang makita niya si Long Yu na nagmamadaling lumapit sa kanya, biglang sumibol ang galit sa kanyang puso ng walang dahilan. Yung feeling na, parang ang sarili kong mga tao ay naglalakas loob na saktan ang sarili nilang kamahalan bilang isang emperador. Isang malakas na dagandong ng dragon ang biglang lumabas sa bibig ni Tang Wulan. Hindi yun ang Golden Dragon Roar, at wala siyang spirit ring sa kanyang katawan, ngunit ito ay isang dagandong na dahilan kung bakit si Long Yu, na sumisigaw sa kanya, ay biglang, pinukul, ang kanyang mga tuhod sa lupa. Ang makulay na halo ay dumaan, at ang gintong sibat ng dragon sa kamay ni Tang Wulan ay nasaksak na ng gusto kay Long Yu, tumagos sa kanyang kanang balikat, at ipinako ang kanyang malaking figure sa lupa. Ang nakita ni Long Yu ay isang pares ng makulay na mga mata. Walang emosyong pagbabago bago sa mga mata na iyon. Ang ilan ay walang katapusang kamahalan. Kung haharapin ni Shen Langchang ang isa pang 2-character battle armor master, marahil ay hindi magiging pareho ang epekto. Gayunpaman, si Long Yu ang may-ari ng Dragon Spirit. Matapos magsimula ang Shenlang transformation, maging ang kanyang Mountain Dragon King na si Wan ay hindi nakayanan ang ganoong pressure. Ang panginginig sa kanyang puso ay biglang napalitan ng pagsuko, at ang namamaos na boses ni Long Yu ay halos pumutok, inaamin ko ang pagkatalo. Tumayo si Tang Wulan sa dibdib ni Long Yu ng ganoon, bigla niyang inilabas ang gintong sibat ng dragon at sumigaw mula sa langit. Sa gitna ng mabangis na dagandong ng dragon, sa likuran niya, bumungad sa kanya ang figure ng isang makulay na dragon. Lahat ng mga spirit masters na naruroon, na may mga dragon martial souls, lahat ay ibinababa ang kanilang mga ulo ng walang malay sa sandaling ito. Kahit na ang pinamagatang Daoluo level powerhouse ay walang exception. Sa isang kislap ng liwanag at anino, naghiwalay sina Tang Wulan at Gu Yu. Pareho silang namutla, at sabay na napaupo sa lupa. Mayroong 100,000 manunood sa madla. Ang Dean ng Monster Academy NCA, Emperor Starluo Empire Dai Tianling, pinuno ng delegasyon ng Daoluo Continental Federation na si Tang Bingyao, miyembro ng Shrek Academy si God Pavilion na si Kai Lao, sa sandaling ito, ang lahat ng mga ekspresyon ay nagyelo. Sa Xingluo Stadium na napakaraming manunood, at kahit daan-daang libong manunood sa labas ng Xingluo Stadium, sa sandaling ito, maririnig ang patak ng karayom. Kung hindi si Long Yu ang bumagsak sa lupa, ang kanyang mga mata ay pumikit at siya ay nakoma, kung hindi dahil sa kanyang dalawang karakter na battle armor na nag-iwan ng natatanging butas na butas, kung hindi dahil sa entablado, lahat ng maaaring umupo o tumayo sa isang estudyante ng Shrek Academy. Walang gustong maniwala na lahat ng nangyayari sa harapan mo ay totoo. Oo, nanalo si Shrek. Sila na, kampyon. Ang Mainland Young Senior Soul Master Elite Competition, Team Competition, Champion, Shrek Academy. Sa sandaling ito, ang kaluwalhatian ay kay Shrek, at sa sandaling ito, ang kaluwalhatian ay kay Tang Wulan at sa kanyang mga kaibigan. Nanalo sila. Ngumiti si Tang Wulan. Kahit na siya ay napakahina pagkatapos ng pagbabagong Shenlang, ang kanyang mukha ay puno pa rin ng mga ngiti sa oras na ito, isang mapagmataas na ngiti. Tumawa din si Gu Yu, at ganoon na naman ang pakiramdam. Buti na lang bumalik siya. Nagtawanan ang mga miyembro ng Shrek team. Kahit na ito ay isang tagumpay na walang tagay, para sa kanila, ang tagumpay na ito ay napakahirap makuha. Nanalo sila, napanalunan nila ang huling tagumpay, ang pagsugpo sa Dragon God Transformation, at ang paghihigpit sa pagkakulong ng elemento ng lupa, sa wakas ay humantong sa kanila sa korona ng larong ito. Kumaway si Yuan Enyahui sa direksyon ng audience, at nagising si Exi mula sa Catamaran.
Nagmamadali siyang umakyat sa entablado ng kompetisyon at mabilis na sumugod sa gilid ni Yuan Enyahui. Nanalo tayo. Manalo. Bihira siyang ngumiti ni Yuan Enyahui. Nanalo kami. Biglang naging mataas ang boses ni XCXC, at pagkatapos ay biglang niyakap ang maselang katawan ni Yuan Enyahui. Si Yuan Enyahui ay nagpupumiglas ng hindi malay, ngunit malinaw na nararamdaman niya ang labis na kaligayahan sa puso ni XCXC sa oras na ito. Sa wakas, nanlambot ako at wala akong nagawa. Nanalo kami. Biglang tumalon si Xu Xiaoyan, niyakap si Le Zhenggayo na nasa hindi kalayuan, at hinalikan siya ng mariin sa kanyang mukha. Nanalo kami. Isang chubby na katawan ang umakyat sa stage at sumugod sa gitna ng stage. Nanalo kami. Ang karaniwang walang ekspresyon na mukha ni Ye Xinglan ay nagpakita ng mahinang ngiti, at niyakap niya ang mapagbigay na balikat ni Xu Lizi na nagmamadaling lumapit. Nanalo kami. Ngumiti si Xu Lijihan. Inalalayan ni Tang Wulan ang lupa gamit ang isang gintong sibat ng dragon, bumangon mula sa lupa, pagkatapos ay nag-aatubili na lumakad papunta sa gilid ni Gu Yu, hinayla siya pataas, at hinayaan ang mahinang katawan na sumandal sa kanya. Nagkatinginan ang dalawa, ipinatong ni Gu Yu ang kanyang ulo sa balikat ni Tang Wulan, nanalo kami. Sa oras na ito, dahan-daang umupo si Long Yu mula sa lupa, ang kanyang malaking katawan ay lumiit pabalik sa orihinal nitong anyo, nakatitig ng walang laman sa dalawang nakatayo sa tabi niya at nakasandal sa isa't isa. Sa kanyang mga mata, mayroong maraming hindi paniniwala at pagkabigo, pati na rin ang ilang iba pang mga bagay. Sa ilalim ng yugto ng kompetisyon, ang iba pang mga mag-aaral ng Monster Academy ay pawang nakatitig sa 15 taong gulang na payat na figure sa entablado ng kompetisyon na may mapurol na mga mata. Kung natalo sila, talagang natalo sila, at natalo sila ng husto. Natalo sila sa larong ito, natalo sa banggaan sa pagitan ng Monster Academy at Shrek Academy, kahit na ang isang napakalakas na Long Yu ay hindi maaaring ibalik ang tubig. Kompetisyon ng koponan, ang huling puntos, 8-1, isang ganap na agwat. Anuman ang proseso, ang pagtatapos ay ganito. Sa rostrum, tumayo si Dean NC, tumingin sa direksyon ng platform ng kompetisyon, at sumimangot ng malalim. Ang liwanag at anino ay kumislap at nawala. Sa waiting zone, nakatayo roon si Wu Changkong, nakatingin sa lahat ng nasa entablado ng kompetisyon, na may team time ng ngiti sa kanyang mukha. Nanalo sila, at sa wakas ay lumitaw ang kanyang mukha na tila isang walang kamatayang malaking bato ng yelo. Tahimik na lumitaw ang isang figure sa tabi niya, hinahaplos ang kanyang baba gamit ang kanyang kanang kamay, ang kanyang mga mata ay puno ng mapag-isip na liwanag, ang huling kapangyarihan ay. Biglang narinig ang tunog, biglang lumingon si Wu Changkong, at ang nakita niya ay si Muya. Ang Muya na nagligtas kay Tang Wulan noon. Salamat. Taos-pusong sabi ni Wu Changkong. Malumanay na sinabi ni Makino, siya rin ay alagad ko. Sa pagtatapos ng kompetisyon ng koponan, ang tatlong pinakakapanabik na kaganapan ay natapos na, at ang natitirang bahagi ng Young Senior Soul Master Elite Competition ng kontinente ay hindi gaanong nakatanggap ng pansin. Ang pangalan ng Shrek Academy ay malalim na nakatatak sa puso ng bawat mamamayan ng Star Luo Empire. Sa ilang sandali, ang pangalan ng Megatron Empire ay muling pamilyar sa lahat bago dumating ang Star Luo Empire sa Star Luo Continent. Mag-iisa ka bang kikilos? Tumingin si Wu Changkong kay Tang Wulan na nakatayo sa harapan niya, nakasimangot. Tumango si Tang Wulan, oo, ito ang misyon ng Tang Sect, Daohan Hall. Mukhang may pupuntahan itong tuklasin. Biglang nagtaas ng kamay si Wu Changkong para pigilan siya sa pagsasalita. Wulan, tandaan mo na kahit anong uri ng tao ang kamag-anak mo noon, kahit na ako o ang kasama mo, hindi mo maitatago ang mga sikreto ng Tang Sect na mayroon ka. Natarante si Tang Wulan, hindi ito dapat masyadong maikli. Dahil ito ay isang probing task, kakailanganin ng ilang oras upang pumunta sa ibang lugar. Tumango si Wu Changkong, bumalik tayo at bumili ng mga soul communicator dito. Aabisuhan kami kapag natapos na ang iyong misyon. Maaaring hindi tayo manatili sa Xingluo City, ngunit maglalakbay sa ibang lugar sa Xingluo Empire. Kapag natapos mo na ang iyong misyon, halika at samahan mo kaming muli. Okay. Ang laro ay nagpapatuloy sa napakatagal na panahon, at sa lalong madaling panahon, ito ang magiging quest na tuklasin ng Hall of Soul sa Dragon Valley. Sa paghusga mula sa paglalarawan ng itim noong panahong iyon, ito ay tila isang napakahusay na gawain, at ito ay mabuti para sa bawat manlalaban, kaya kapag nakuha nila ang pwesto, maraming tao ang tila naiinggit. Gusto mong kumilos mag-isa? Napatingin si XCXC kay Tang Wulan nang may pagtataka. Halatang nanlaki ang mga mata ni Gu Yu. Medyo nagbago ang atmosphere sa hapagkainan. Tumango si Tang Wulan, oo, misyon ng Tang Sect, hindi ko nasasabihin ang tungkol dito. Ito ay pag-aari ng Star Luo Empire. Kailangan kong umalis. Humiling na ako kay Teacher Wu na umalis. Noong wala ako, Gu bilang kapitan ng buwan, kapag natapos na ang aking misyon, pupunta ako upang makilala ang lahat. Nagkatinginan ang lahat. Walang ibang nagsabi ng marami, maliban kay Gu Yu, lahat ay disipulo ng Tang Sect, at lahat sila ay may pakiramdam na kabilang sa Tang Sect. Gusto ko rin talagang sumali sa duhuntang. Nag-iisip na sabi ni XCXC.
Bahagyang ngumiti si Tang Wulan, sa kasalukuyan mong lakas, walang masama sa pagsali sa Hall of Souls. Gayunpaman, hintayin natin hanggang sa makabalik tayo sa ating Daoluo continent. Kung tutuusin, hindi ito masyadong maginhawa. Hindi ko alam sa pagkakataong ito. Gaano katagal ang gawain, kung ito ay mabilis, ito ay dapat na higit sa 10 araw, kung ito ay mabagal, ito ay mahirap na sabihin sa akin at ni Teacher Wanakater. Tapos na sa side ko, hahanapin ko lahat. Okay. Walang magawang sabi ni Exi. Mula simula hanggang wakas, hindi umimik si Guyu, ibinaba niya ang kanyang ulo at tahimik na kumain muli. Tumingin si Tang Wulan sa kanya, ngunit ibinaba pa rin niya ang kanyang ulo. Naniniwala si Tang Wulan na sa kanyang mental power, imposibleng hindi maramdaman ang kanyang titig. For more videos, please like, share and subscribe.